Lumayo si Cuatro sa nangyayaring kasiyahan. Kasal yun ni Tres at Cecilia at doon ginanap sa private island nila malapit sa Puerto Galera, ang Costa Blanca. Isa pang sulyap ang ginawa niya sa kanyang mga ka-quadruplets na masayang sumasayaw habang papalubog ang araw. Kahit ayaw niyang aminin, naiinggit siya sa mga ito dahil sa wakas, natagpuan na ng tatlong kapatid ang nakalaan para sa mga ito. Samantalang siya, heto, mag-isa. Tuloy-tuloy niyang tinungo ang dalampasigan. Doon ay hinayaan niya ang kanyang mga paan na mabasa ng mabining alon na tila humahalik sa baybayin. Napakaganda ng kahel na kalangitan na animoy nakikisaya rin sa araw na yon. Pero kahit ganoon kaganda ang paligid, dama pa rin niya ang kahungkagan ng puso. Don't worry, darating din ang para sa'yo. Pangaalo ni Cuatro sa sarili bago ngumiti. Pabalik na sana siya sa kasiyahan nang may kung anong humampas sa paa niya. Pagyuko niya, nakita niyang isang bote yon. Hindi na sana yun papansinin ni Cuatro dahil nilulumot na. Pero naisip niyang masama yun sa kalikasan. Isa pa, para kasing may laman yun sa loob. Kaya pagkatapos niyang damputin ay itinapat niya yon sa natitirang sinag ng araw. At bigla naman yung kuminang. Ano to? Genie in a bottle? Biro niya sa sarili bago kinalug ang bote. Tumunog naman ang nasa loob na nahihinuhan niyang isang plastik. Matagal na pinagmasdan ni Cuatro ang bote bago nagkibit balikat. Wala namang mawawala kung bubuksan ko. Sinilip niya ang bote pagkabukas. Plastik nga ang laman yun, pero sa loob nito ay nakita niyang may nakalagay na papel. Dinukot niya ang plastik. Nakabuhol yon ng mahigpit, kaya pabasta na lang niyang pinunit hanggang sa makuha niya ang papel na kumupas na. Tinitigan niya yun na para bang nahipnotismo nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. What's that? Tanong ni Dos na siyang nalingunan ni Cuatro. Ha? Ano yung hawak mo? Napatingin si Cuatro sa kamay. Papel, hindi mo ba nakikita? Oo nga, saan galing? Dito. Itinaas niya ang boteng nasa kabilang kamay. Wow, genie in a bottle? Natawa si Cuatro. Yun nga rin ang sabi ko kasi, bigla siyang kuminang kanina. Oh, malay mo naman, baka nga genie. Hinimas mo ba muna bago mo binuksan? Sira, naniniwala ka ba ron, Dos? Wala namang mawawala. Saka, paanong hindi nabasa yung papel? Nilulumot na yung bote. Tiyak na matagal na yung palutang-lutang sa dagat. Paano ba naman mababasa may balot na plastik? Saka selyado ang takip ng bote. Ganon? Ibig sabihin, intensyon talaga ng sumulat na magbabasa ang papel. What do you mean? Nangungunot ang daong nilingon ni Cuatro si Dos. It's not a genie in a bottle, Cuatro. It's a message. Aba nga naman, napanood ko yan ah. Ano yan, movie? Tumigil ka nga. Malay ko rin ba? Hinulaan ko lang naman. Paano mo naman nasabi na sulat yun, Dos? Bakit? Binuklat mo na ba ang papel? Hindi. Dumating ka, di ba? Kung di ka dumating, kanina ko pa sana na-check. Napatingin si Cuatro sa hawak. Muli, para siyang nahipnotismong nakatitig lang doon. Di buklatin mo na at baka nga may nakasulat. Malay natin nagpaparescue or something. Ani Dos na halata sa tinig ang excitement. At kung meron, ano naman gagawin ko? Aba, malay ko sa'yo. Pero buksan mo muna kasi para malaman natin kung may importanteng nakasulat o wala. Pero wag naman sana sumpayan, ano? Ano ba namang sinasabi mo, Dos? Ang tanda mo na naniniwala ka pa talaga sa ganyan. Oo na, buksan mo na kasi. Naiinip nitong Ani. Sumunod si Cuatro sa kapatid. Ilang tupirin ang ginawa sa papel na para bang may pinoprotektahan ito sa loob. Hanggang sa tumambad sa kanya ang halos kumalat ng tinta ng ballpen. Meron nga, sabi ko sa'yo eh. Ani Dos, basahin mo na dali. Huminga siya ng malalim. Sa may dalampasigan, ikay palaging hinihintay. Kailan ka ba magbabalik upang pangungulilay mawaglit? CEE. Wow, makata ha? At may initials pa. Sabi ni Dos sabay tingin sa kanya. Kakaiba yon kaya nagsalubong ang mga kilay ni Cuatro. At anong ibig sabihin ng mga titig mong yan, Dos? Tanong niya. CEE sounds like a girl. Baka siyang itinadhana para sa'yo, Cuatro. Ay nako, Dos.
Tantanan mo ako sa pagiging hopelessly romantic mo Hindi ako ang tipo ng lalaking papato sa ganitong message na bottle, no? Negosyante ako at lahat ng kilos ko kalkulado. Kaya pala ang dami mong tinataguan kasi kalkulado ang mga kilos mo. May halong panunuyang wika nito. Wala akong tinataguan, oy. Baka ikaw ang madalas na magtago sa mga babae. Dahil kasalanan mo, ikaw kayang pinakapilyo sa ating apat. Hindi, no? At tigil-tigilan mo ako sa tadhana-tadhanang yan. Kung darating ang babaeng para sa akin, darating siya ng kusa. Parang kayo ni na Kuya Uno at Tres. Para sabihin ko sa'yo, 4, minsan, hinahanap din ng pag-ibig. Kagaya ng sumulat yan. Tiyak na pag-ibig ang hinihintay niyan. Bakit ko naman siya hahanapin? Ano ako, investigador? Mali ko rin ba kung saan siya nakatira? Baka nga matanda na yan Paano mo naman malalaman kung hindi mo nga susubukang hanapin? Sandaling natigilan si 4 sabay iling ng mariin. Hindi pa rin. Isa pa, halata sa sulat na to na may specific na taong hinihintay ang sumulat. Meaning, may mahal na siyang iba. Si Dos naman ang hindi nakasagot. Napahawak pa ito sa baba pagkaway tumango-tango. Oo nga no, may point ka naman. Iba nga ang tao ang hinihintay niya. Siguro asawa o nobyo. At hindi alam ni 4 kung bakit parang may kumurot sa dibdib niya nang marinig ang sinabi nito. It was a weird feeling that he couldn't even deny. Bago kasi yun sa kanya. Muli siyang napatitig sa hawak na papel. Nararamdaman niya ang pag-asam at pangungulila ng sumulat sa bawat linyang nakalagay roon. It was such a very sad piece. At paano kung hindi dumating ang hinihintay niya? Ano na lang ang mangyayari sa kanya? Tanong ni 4 sa isip. Base na rin sa bote at tinta ng bolteng halos mabura na, matagal na yung isinulat. Siguro, matagal na rin naghihintay ang may-ari niyon. Tara na 4, kanina ka pa hinahanap ng ibang bisita pati ni na mami. Isa pa, hindi rin tayo magtatagal dito kaya sulitin na natin ang bakasyon at kasiyahan. Hindi ba may dadaluhan ka pang conference sa Milan next month? Ani Dos. Oo. Ayoko nga sanang pumunta kaso sabi ni Daddy, kailangan ko raw ng mga bagong ideya para sa pagpapatakbo ng bus company natin. Siya na ngayon ang humahawak sa dating posisyon ng kanyang amang si Vice Lizares sa Silver Bus Liner, na ngayon ay Lizares Bus Company na. Nasa ilalim pa rin ito ng Lizares Corporation kung saan Vice President ang kanyang ama. Tama lang naman si Daddy. Bilang CEO, kailangan talaga natin ng mga bagong ideya. Makakatulong din to para makita mo ang diferensya ng mga unit natin sa ibang bansa. Saka kung ano-anong mekanismong ginagamit nila. Alam mo naman, nag-e-evolve na talaga ang mundo kaya kailangan nating sumabay. Mismo. Parang noon lang makasingle pa kayo. Ayun, ako na lang ang natitira at ang kambal. Natawa si Dos. Bakit parang bitter ka? Hindi Ay sus, hindi raw. Hindi nga. Oo na. Baka maglupagi ka pa dyan Pero hindi ba magre-resign na rin si Miss Beth? Sinong makakasama mo sa Milan? Yun na nga ang isa pa sa mga pinoproblema ko. Kailangan ko pang humanap ng kapalit niya. Madalian? Oo. Sagot ni 4. Minana pa niya sa ama si Miss Beth. Kaya ngayong 65 na ito, nagsabi na itong magre-retiro na. Hindi niya pinigilan dahil nagpaalam na rin ito sa daddy niya. Ay nako, tama na nga muna tong tungkol sa trabaho, kambal. Tara na dun sa kanila. Nakita ko rin kinakawayan na ako ni Sandy. Baka makurot na rin ako nun. Yaya sa kanya ni Dos. Natawa na lang si 4 bago sumama sa kapatid. Pero hindi niya nakaligta ang ibulsa ang papel habang ang bote naman ay ipinatabi muna niya sa isa sa mga tauhan nila sa isla. Nag-mental note na lang siya na kukunin yon bago umalis. Samantala, sa magulong squatters area sa Caloocan, kanina pa kinukulit ni Christina ang kapatid at kakambal na si Christian o Christy sa gabi. Sige na naman, pumayag ka na. Please, lalaki lang kasi ang gusto nilang tanggapin kaya kailangan ko ang tulong mo. Hay nako, Christina Emanuel, tigilan mo ko, okay? Baka mapahamak pa tayo dyan. Maarting angel nito habang mahigpit na nakahawak sa hupungan ng tuwalyang nakabalot sa katawan nito. At tuloy-tuloy na pumasok sa kanilang kwarto. May racket kasi ito at katatapos lang maligo. Hindi tayo mapapahamak. Iisa nga lang ang hulma ng mukha natin, hindi ba? Kaya hindi malalaman ng may-ari na nagpapanggap lang ako.
Saka, 2 letra lang naman ang pinagkaiba ng ating mga pangalan. You're Christian Emmanuel and I'm Christina Emmanuel. Hindi ko nga alam kung paano naisip ni na mama at papa ang bagay na yan. But anyway, salamat pa rin sa kanila. Katwiran niya pero hindi sumagot ang kakambal na bading. Abala ito sa paghahalikwat ng damit sa aparador nito. Kuya, please. What did you call me, ingrata? Anito nang balingan siya sa nanlalaking mga mata. Ate, ang sabi ko ate. Bawi niya. Umayos-ayos ka, Christina ha. Wag na wag mo akong iniinis ganitong bayaran na naman ng tubig at kuryente. Tapos mag-a-exam pa sina Gigi at Ezekiel. Hindi na raw tumatanggap ng promissory note ang universidad nila kaya kailangan ko rin niyang laanan ng pera. Kaya nga ipahiram mo na sa akin ang identity mo para naman magkaroon ako ng maayos na trabaho at hindi masayang ang pinampaaral mo sa akin. Saka para matulungan na rin kita sa mga gastusin natin dito sa bahay. Anyang umiti pa ng matamis kahit ang totoo awang-awa na siya sa kakambal niya. Hindi naman si Christian ang pinakapanganay sa kanilang 8 magkakapatid. Pangatlo silang 2, pero wala naman silang aasahan sa iba pa nilang mga kapatid na mas nakatatanda sa kanila. Dahil nagsipag-asawa na kaagad. Kaya ang kakambal na niya ang tumayong breadwinner at gumawa ng paraan para makatapos siya sa kursong business administration. Madiskarte kasi ito at maraming alam na trabaho. Wala rin naman kasi silang aasahan sa kanilang mga magulang na ang gusto lang yata ay paramihin sila ng paramihin. Although tricycle driver ang kanilang ama habang ang kanilang namang ina ay labandera at tindera sa palengke. Pero hindi sapat ang kinikita ng mga ito. Gastusin pa lang sa pagkain. At hindi na matiis ni Christina na balikatin lahat ni Christian ang mga gastusin sa kanila. Ikapapahamak natin itong 2. Hindi mo ba naintindihan yun, Christina? At ayokong mapahamak ka. Ani Christian. Hinawakan niya ang kamay ng kakambal. Kapag napahamak ako, hindi mo na yun kasalanan. Hindi rin kita idadamay. Isa pa, susubok lang naman ako eh. Kapag hindi pumasa, di hahanap na lang ako ng ibang mapapasukan. Oh, yun naman pala eh. Bakit ba ayaw mo na lang humanap ng ibang mapapasukan? I'm sure marami naman dyan. Iba kasi yung pakiramdam ko dito eh. Parang dito na tayo yayaman. Yayaman talaga? Bakit? May makikilala ka ba dyang a fam of 4M? Napahalakhak si Christina. Wala no, pero magaganda kasi ang benefits doon. Kagaya sa education section. Nagbibigay sila ng scholarship. Ganon din ang school allowance sa mga empleyadong may kapatid o anak na nag-aaral. Kahit limited sa 3, at least makakabawas sa isipin mo. Isa pa, pwede na rin kitang pag-aralan kung gugustuhin mong ituloy ang cosmetic science na kinuha mo noon. Mahabang wika niya sa kakambal. Napaisip naman si Christian bago siya tiningnan. Ay kung ipapahiram ko sa iyo ang katauhan ko, paano ang buhok mo, ang ayos mo, at yung hinaharap mong mayaman? Kaya nga nariyan ka, hindi ba? Ikaw ang sagot sa lahat ng problema ko. Saka hindi naman kayamanan tong dibdib ko. Kuha to sa padding. Napairap si Christian. Sige na, Ate Christy, pumayag ka na, please. Nag-puffy eyes pa si Christina habang nakatingin sa kapatid na bading. Oo na nga, pero hindi ko iiksian ng gupit dyan sa buhok mo kasi sayang. May boys naman na stylish pa rin ang dating kahit long hair. Siguro mga hanggang balikat lang. Basta mag-astang lalaki ka na lang, okay? Astang lalaki naman talaga ako ah. At ipinakita pa ni Christina ang kakarampot na muscle sa kanyang braso. Marami nga ang nagsasabing nagkabaliktad daw sila ni Christian ng kasarian. Kasi kung bakla ang kakambal niya, siya naman ay may pagka-boyish. Pero sa style lang yon. Pusong babae pa rin naman siya. Oo na, bibigyan na lang din kita ng binder para sa malusog mong cocomelon. Saka ito, iniabot sa kanya ni Christian ng isang clear envelope. Napangiti si Christina nang makitang lagayan nito yon ng mga dokumento nito. Kaya madali niya itong niyakap. Thanks, Sisterette. The best ka talaga. Teka. Wala kang problema sa NBI at police clearance. Ganoon din sa passport kasi kompleto ako at latest lahat yun dahil sa pag-a-apply ko sa ibang bansa. Sa diploma, paano ka lulusot? Sus, para namang babago ka pa, Ate Christy. Ang lapit kaya ng rekto. Napataltak na lang ito sabay iling. Kapag talaga sumabit ka sa ginagawa mong to, hindi ko rin alam ang gagawin ko sa'yo, Christina.
Anong kumpanya ba nga applyan mo at kahit makulong ka ayos lang? Guess what? At ginawa pa talaga akong mahuhula ng burhildang to. Saan nga? Natawa na lang si Christina sa kawalan ng pasensya ni Christian. Sa Lizares Bus Company lang naman. Hindi ba crush mo mga Lizares? Yung nandun sa mga magazines na binibili mo? Sagot niya. Kilala sa buong bansa ang mga Lizares dahil pagmamayari ng mga ito ang isa sa pinakamalaking korporasyon sa buong Pilipinas, ang Lizares Corporation. Maraming kumpanya ang nasa ilalim nito, kabilang na ang pinakamalaking bus company sa bansa, airline at shipping company, at marami pang iba. At bukod doon, kilala rin ng mga Lizares sa pagiging bukas palad, kaya hindi lang magandang lahi ang tinataglay ng mga ito, may mabuti ring puso. Talaga? Sa Lizares Bus Company ka mag-a-apply? Ibig sabihin, makikilala mo na ang isa sa mga quadruplets at ang tanging bachelor sa kanilang apat, si Cuatro Lizares. Nangingislap ang mga matang tili ni Christian. Oo, kaya salamat sa pagpayag mo, ateng. Tumaas ang sulok ng labi nito. Basta siguraduhin mo lang na wag kang mahuhuli sa ginagawa mo. Dahil kapag nahuli ka at nadamay ako, sisiguraduhin ko talagang kalbo kang babae ka. Banta nito. Oo na nga, bilisan mo na dyan para magupitan mo na ako. Mamaya pa naman ang racket mo, hindi ba? Hay nako, oo na. Christian, Christina, kakain na. Ano pa bang ginagawa niyong dalawa dyan sa kwarto niyo, ha? Parang sirena ng bumberong tawag sa kanila ng inang si Aling Mercy. Magulo kasi sa labas dahil bukod sa kanilang 5 na wala pang mga asawa, doon din nakatira ang 2 pa nilang kapatid na may mga asawa at anak na rin. Kaya wala talagang katahimikan sa bahay nilang pinaglumaan na ng panahon. Opo ma, andyan na. Sagot ni Christina bago inilapag sa higaan niya ang envelope na ibinigay ni Christian. Sumunod ka na lang sa kusina, Ate Christy. Anya sa kapatid. Oo na, lumarga ka na. Masigla namang sumunod si Christina. Sa mga sumunod na araw, abala sa pagpirma ng mga papeles si Cuatro nang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Come in. Anya habang patuloy sa ginagawa. Sir, ready na po ang mga aplikante natin para sa one-on-one interview nila. Ani Miss Beth, ang kanyang matandang sekretarya at isa sa mga mentor niya noong bago pa lang siya sa Lizares Bus Company. Tumunghay si Cuatro sabay hinga ng malalim. Hindi na ba talaga kita mapipigilan, Miss Beth? Masuyo itong umiti. Ay sus, kayang-kaya mo nang patakbuhin ang buong kumpanya nang wala ako eh. No, that's not true. Kailangan pa rin kita. Para itaboy ang mga fans mo. Miss Beth naman eh. Parang batang maktol ni Cuatro. Bukod sa mentor, parang ina na rin ang turing niya rito, kaya alam niyang mahihirapan siyang palitan to. Natawa ito. You'll get used to it, sir. Isa pa, may 1 linggo pa naman ako para i-train ang papalit sa akin. At sisiguraduhin ko sa iyong mas magiging efficient pa siya kaysa sa akin. Hindi yan totoo. Walang papantay sa pagiging magaling mong empleyado. Kung pwede ko nga lang ipilit na gawin kang isa sa mga executives natin, ginawa ko na. Pero kahit yun, tinanggihan mo rin. Because I want to rest, Cuatro. Gusto kong maranasang mamuhay ng tahimik sa probinsya, yung malayo sa ingay at polusyon ng lungsod. Wala na nga akong sinabi. Basta kapag may kailangan ka, huwag kang mangingiming tawagan ako, okay? Yes, sir. Thanks. Halika na. Alright. Tumayo si Cuatro at sumunod kay Miss Beth sa interview room, na nasa executive floor sa 19th floor. Nasa ibaba lang yon ng kanyang opisina na nasa 20th floor. Ilang saglit pa, abala na siya sa one-on-one interview para mas makilatis ng maayos ang magiging assistant. Suwestyon na rin yun ni Miss Beth dahil siya nga naman ang makikisama sa mahahire niya sa mga susunod na taon. Kaya naging mas specific din si Cuatro. Lalaki lang ang gusto niyang i-hire dahil sa dami ng babaeng naghahabol sa kanya. Tiyak na isa sa mga ito ang magnanais na pumasok. At nasisiguro niyang magiging sakit yun ang ulo niya sa hinaharap. Napasandal sa kanyang kinauupuan si Cuatro pagkalabas ng lalaking katatapos lamang niyang interviewin. Wala pa siyang napipisil na papalit kay Miss Beth at halos ilan na lang ang natitirang aplikante. Sir, ready for the next applicant? Tanong sa kanya ni Miss Beth nang sumungaw ito sa pinto. Yes, please.
Umayo si 4 sa pagkakaupo nang marinig ang mahinang pagkatok. Come in. Anya sabay buklat sa folder na naglalaman ng impormasyon ng sunod na aplikante. Please introduce your... Sir, pwedeng time out muna? Napatunghay si 4 kasunod ng tila pagpitlag ng kanyang puso. Hindi niya mawari kung lalaki nga ba ang kaharap niya dahil noon lang siya nakakita ng lalaking maganda. Mapupungay ang bilugang mga mata nito na pinaresan ng malalantik na pilik at makakapal na mga kilay. Maliit lang din ang ilong nito pero matangos. Oval-shaped ang muka at may maninipis ngunit mapupulang mga labi. Hindi rin ito katangkaran at maputi. At ang mas nakatawag pansin kay 4 ay ang maiksi nitong buhok na nakatali sa likuran. Sir, painom muna ha. Anito sa tinig na para bang sinadyalang palakihin. Ni hindi na nito hinintay ang sagot niya at walang salitang dinukwang ang bote ng tubig na nasa harapan niya. Napakiling si 4 at amuse itong pinagmasdan. Subalit habang nakatitig siya sa ginagawa nitong paglunok, parang napapalunok din siya at hindi niya maunawaan kung bakit ang kanina pa malamig na paligid ay biglang nag-init. Game na. Ready na ako, sir. Saglit na napaigtad ang puso ni 4 saka tumikhim ng malakas. No. Tell me why you wanted to be part of Lizares Bus Company. Ay sir, pwede bang Tagalog na lang ang isagot ko? Kumamot pa ito sa ulo, dahilan para mapangiti si 4. Alright, go on. Ayun, salamat sir. Bale, wala pa talaga akong maayos na experience pagdating sa corporate world. Kakagraduate ko lang kasi nung nakaraang taon at ang una kong nabagsakan ay ang pagiging salesman at kung ano-anong racket. Kaya kung tatanggapin niyo po ako, willing to learn naman po ako dahil gusto ko ring mag-grow at madagdagan ng aking kaalaman. Siyempre, bukod sa gagawin ko po ang lahat para sa kumpanya, hindi ko pa rin itatangging ang sasahurin at benefits dito ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko pong mapabilang sa kumpanya nyo. Alam mo na, laki po ako sa hirap at ang tanging hiling ko lang ay ang matulungan ng aking pamilya na umangat. Mahabang sagot nito. Tumangot-tango si 4. Tiningnan niyang mabuti ang kaharap na hindi naman nag-iwas ng tingin sa kanya. Pagkatapos, binasa niya ang profile nito. Christian Emmanuel Estrada? Napakunot ang noon niya kasabay ng pagpitlag ng kanyang puso. CEE? Anya sa kaharap. Sir? Naguguluhang tanong nito. Hindi sumagot si 4. Naalala niya kasi ang boteng napulot sa dalampasigan na nakadisplay na ngayon sa bahay niya. Ang sulat naman na nilalaman niyon ay bitbit niya palagi. Para bang naging parte na rin yon ng katawan niya. Sir, ayos ka lang po ba? Untag nito. Napakurap-kurap si 4. CE ang initials ng pangalan mo. Tama ba ako? Yes sir, bakit po? Wala naman. May naalala lang ako. Ganun po ba sir? Tanggap na po ba ako? Hindi na niya napigilan ng pagtawa. Ganito ka ba talaga? Direct to the point kung magtanong, Mr. Estrada? Kasi sir, kung hindi mo naman ako tatanggapin, maiging sabihin mo na kaagad. Nang sa gayon, hindi na ako aasa at makakapaghanap na agad ako ng panibagong a-applyan. You're on point. Pero may tanong pa ako. Sige sir, fire. Napahalakak na si 4 dahil nag-anyo pa itong bumabaril. Sa iba sigurong pagkakataon, nainis na siya. Pero pagdating sa kaharap, mas madalas yata ay tatawa siya. Sir, mukha po ba akong clown? Tanong nito kaya napatigil si 4 sa pagtawa. Hindi naman. Ang cute lang kasi ng mga choice of words mo. Anyway, bago ko pa malimutang itanong, handa ka bang magtrabaho ng overtime? Aba, kung doble naman ang kita, why not, sir? Of course, may additional pay yon. Gawa ko dyan, sir. Hindi ko po yan naatrasan. How about working overseas? Payag ka ba? Natigilan ito at hindi nakaligtas sa mga mata ni 4 ang paglunok nito. Hindi ba dito sa office mo, sir? Dito, ang ibig ko sabihin, willing ka bang sumama sa mga overseas trips ko? Kung kailangan talaga, alangan namang humindi ako. Ikaw po ang boss, kaya kung nasan ka, dapat nandun din ako. Yan kung tatanggapin niyo po ako. Tama ba, sir? Yeah, you're right. May kasama naman yung travel allowance, kaya walang gagastusin ang magiging assistant ko. Swerte talaga magiging assistant mo, sir. At kung ako yan, aba, instant travel abroad agad ako. Free pa. Natawa si 4. Alright, you're hired, Mr. Estrada. Pero okay lang ba? Teka sir, tanggap na po ako?
Hindi makapaniwalang putol nito sa sinasabi niya. Yes, you're hired. Ay, salamat sir. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. I think deserve mong posisyong to. At tingin ko naman, mabilis kang matututo. Aba, bingo ka dyan sir. Kung hindi mo po na itatanong, may talino rin naman ako. Kaya nga nakatapos ako ng business administration. Tumangutango si Quatro. Hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. May kakaiba kasi sa kaharap niya na hindi niya maipaliwanag kung ano. Kahit sa kilos at pananalita nito, napapansin niyang naiiba yon kapag na-excite ito. Parang may halong pagkapino na malambot na nakikita niya sa mga kapatid niyang babae. Baka naman malambot talaga siya. Anya sa isip at pinagmasdan pa ang kilos nito, pati ang paggalaw ng mga daliri, kahit ang mga yon para ding sa babae. Sir, may sasabihin ka pa po ba? Untag sa kanya ng kaharap, alanganin na rin itong nakatingin sa kanya. Yeah. Sasabihin ko sana na kung pwede. Emmanuel na lang ang tawag ko sa'yo. Ani Quatro. Opo naman sir, wala pong problema. At para sa kaalaman mo, ikaw pa lang ang tatawag sa akin gamit ang second name ko. Kahit sa bahay naman, Christian ang tawag sa akin. Ganun ba? Yes sir. Maganda rin po yan para maiba. Tunog sosyal ba? Hindi tunog kalye. Alright then. Welcome to Lizares Bus Corporation, Emmanuel. Inilahad ni Quatro ang kamay sa harapan nito. Tinanggap naman yon ang kanyang kaharap at hindi niya maintindihan kung bakit panabay rin silang nagkatinginan. Para kasing may gumapang na kuryente sa kamay niya, dahilan para maglulukso ang kanyang puso. Sir, may kuryente ata ang kamay mo. Ani Emmanuel na mukhang hindi nga yata marunong magsinungaling. Napaka-transparent nito. Ako ba? Hindi ba ikaw? Ako, sir? Oo, basa din ang kamay mo. Napatingin si Emmanuel sa magkahawak nilang mga kamay. Pagkatapos, tila ito na pasong binitiwan siya. Salamat ulit, sir. Sabi nito. Walang anuman. Pinindot ni Quatro ang intercom. Miss Beth, please come inside. Okay, sir. Ilang saglit pa naroon na si Miss Beth. Pakisamahan naman si Mr. Estrada sa HR. Pakisabi ron na siya ang papalit sa'yo. Have him also fill out necessary documents. Copy, sir. Mr. Estrada, dala mo ba mga papeles mo? Tanong ni Quatro sa kaharap. Yes, sir. Kompleto po ako pati SSS, Pag-ibig at PhilHealth. How about your passport? Passport? Yes. Hindi ba sabi ko sa'yo kanina may mga out-of-the-country trip tayo? And next month may conference akong dadaluhan sa Milan at kasama ka. Kaya kailangan ko ang passport mo ngayon na para makunan ka agad ng visa. Ipaparash ko na lang yun. Dala ko rin po. Baka nga kasi kailanganin eh. Good. Pero hindi nakaligtas kay Quatro ang paghigpit ng pagkakakapit nito sa hawak na clear envelope. Ganoon din ang paglikot ng mga mata. Ayaw niyang maghinala pero kanina pa niya napapansin na parang may itinatago ito. Na para bang natatakot ito. O baka naman guni-guni lang niya yun. Anyway, hahayaan na lang muna niya ang lalaki. After all, Emmanuel will be on close monitoring by him for the next few weeks. Kaya kung may itinatago man ito, malalantad din yon sa matatanas niyang mga mata. Is that all, sir? Tanong ni Miss Beth sa kanya. Yes. Alam mo na naman ang proseso kaya i-guide mo na lang siya. Isa pa, gusto kong mag-umpisa na siya ngayon, kaya pagawaan mo na kagad siya ng ID. Ngayon na ako mag-uumpisa, sir? Gulat na ani Christina na pinalaki pa ring boses. Yes, kung pwede lang naman. Aba, oo naman po, sir. Ready na talaga ako magtrabaho. Okay, sige na. Sumama ka na kay Miss Beth. Yes, sir. Sumaludo pa ito bago nagpasalamat sa kanya. Matamang pinagmasdan ni Quatro ang lalaki habang papalabas ito ng pinto. Hindi pa rin talaga mapalagay ang isip niya dahil sa kakaibang ikinikilos ni Emmanuel. Ngunit ang nakapagtataka, pati ang puso niya ay hindi rin mapalagay. Hindi naman siya threatened sa lalaki para sa kumpanya niya dahil nakita naman niyang kanina ang sinseridad sa mga mata nito sa pagsagot sa kanyang mga katanungan. Mas tamang sabihin na natatakot siya para sa sarili sa kakaibang itinitibok ng kanyang puso. At habang umiimbay ang balakang nito, napansin niyang hindi pangkaraniwan para sa isang lalaki ang pangangatawan nito. Emmanuel has a slender body with perfect curves.
Napatingin si Quatro sa pagitan ng kanyang mga hita, kasabay ng marahas na pagtayo. No, hindi to maaari. Hindi pa ako nagbabago ng preferences. Matigas pa rin ako. Hindi ako bading, for Pete's sake. Anya bago nagmamadaling tinungo ang kanyang opisina. Kailangan niyang ikalma ang sarili dahil oras na magtuloy-tuloy yon, hindi rin niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi naging mahirap para kay Christina ang mag-adjust sa bago niyang trabaho. Dahil graduate siya ng Business Administration, halos alam na niya ang galaw sa corporate world, kaya hindi na rin nahirapan si Miss Beth na turuan siya. At pagkatapos ng 2 linggo, gamay na niya ang trabaho bilang assistant ni Quatro. Hindi rin siya nahirapan sa pagpapanggap dahil astang lalaki naman talaga siya. Maliban na lang sa boses niyang minsan ay pumipiyok kapag pinipilit niyang palakihin. At kung usapang konsensya, tinatabla na rin si Christina. Pero sa tuwing naiisip ang sitwasyon ng kanyang pamilya, na isasantabi niya yon. Subalit kahit ganoon, hindi naman matahimik ang puso't isip niya. Dahil habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Christina na palaging bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa tuwing nakikita si Quatro. Pilit lang niya itong itinatago dahil sa mata nito, isa siyang lalaki. Pero ang malikot niyang imahinasyon, hindi tumitigil sa paglalakbay at kahit sa kanyang panaginip, laman niyon si Quatro. Kagaya na lang ngayon. Emmanuel, wake up! Anang malambing na tinig sa gilid ng kanyang tenga. Napangiti si Christina. Nananatiling nakapikit ang mga mata. Ang alam niya, nananaginip pa rin siya. At sa panaginip niya, sila ni Quatro ang naroon at sweet na sweet sa isa't isa. Sir naman hindi mo na ako dapat binilhan pa ng bulaklak. Lumalambot tuloy ang puso ko. Anya sabay ngiti. Anong bulaklak ang sinasabi mo? Ano pa ba? Yung bitbit mo. Tama-tama rin, favorite ko talaga ang sunflower. What? Do not want me, sir. Just kiss me. Ano? Nababaliw ka na ba? Kung ikaw rin lang ang kababaliwan ko, bakit hindi, sir? At walang sabi-sabing hinagip niya ang lalaki at piniglapat ang kanilang mga labi. Naramdaman ni Christina na nanigas ang katawan ng lalaki. Hindi siya marunong humalik dahil kailanman ay hindi pa siya nagkanobyo. Pero dahil sa kanyang boss, pinilit niyang paganahin ng imahinasyon. Iginalaw niya ang kanyang mga labi hanggang sa maramdaman niyang tila sumusunod na rin si Quatro. At hindi niya alam kung bakit parang totoong nararamdaman niya ang mainit nitong hininga. Ganoon din ang malalambot ngunit matamis nitong mga labi. She even heard soft moans na alam niyang hindi naman galing sa kanya. Nagpatuloy ang paghihinang ng kanilang mga labi hanggang sa maramdaman ni Christine tila kinakapos siya ng hininga. Dahan-dahan siyang lumayo sa lalaki, kasunod ng pagbukas ng kanyang mga mata. Mapang-akit siyang umiti kay Quatro. Ang nasa isip niya ay panaginip pa rin ng lahat. That's my first kiss, sir. Thanks for making it memorable. Tumaas ang sulok ng labi nito. It is indeed memorable, Emmanuel. Kagyat na napapikit si Christina nang marinig ang malambing nitong tinig. Bakit pag ikaw ang bumabanggit sa pangalan ko, bakit parang galing sa isang anghel? Ganun ba talaga kapag gwapo, sir? So, gwapo pala ako. Oo naman, at hindi lang yun. Ang hot mo rin at ang bango-bango. Talaga? Yes, sir. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Hindi ko rin alam, Emmanuel. Ask yourself. Napakunot ang noo ni Christina. Teka, bakit nasa opisina pa rin ako? Hindi ba kanina pa ako nakauwi? Tanong niya sa isip ng unti-unting matauhan. Pagkatapos natawa siya sabay iling. What's funny, ha? Tanong ni Quatro. Wala, sir. Alam ko naman panaginip lang to kaya narito pa rin po ako sa opisina. Anyway, tiyak na maganda na naman ang gising ko bukas kasi ikaw na naman po ang laman ng panaginip ko. So you're always dreaming of me. Is that correct? Yes, sir. Mula kasi nung maging assistant mo ko, parang may kabayong naghahabulan dito sa dibdib ko. Basta, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Excited din akong pumasok araw-araw para makita ka. Ngumiti ang lalaki. Talaga? Aha. At sa panaginip ko, palagi kong ginagawa to. Di naman ni Christina ang mamasal nitong braso. Ganoon din ang malapad nitong dibdib. Huh? Teka. Napatingin siya kay Quatro. Why, Emmanuel? Your heartbeat, it's kinda real.
Kahit ang mainit mong dibdib parang totoo rin. At saka itong mga abs mo. Gosh, bakit ang tigas-tigas, sir? Hindi naman ganito to sa panaginip ko at... Nanlaki ang mga mata ni Christina. Natigil din sa ere ang kanyang mga kamay at kagyat na napalayo rito. No, panaginip pa rin to. Ipinilig niya ng mariin ang ulo sabay pikit ng mariin. Pagkatapos, nagbilang si Christina sa isip bago muling ibinukas sa mga mata. Naroon pa rin si Quatro at amused na nakatitig sa kanya. Nanginginig ang kamay na pinisil niya ang ilong nito. Aw! Daing ni Quatro. Oh my God! Totoo ka nga po, sir. Bulalas niya sabay subsub sa lamesa. Kinuha pa niya ang kanyang backpack at isinangga sa muka. Narinig niya ang malakas na pagtawa ng lalaki. What? You really think that this is a dream? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Alam niyang pulang-pula na siya sa mga sandaling yon, kaya kung pwede lang, lamunin na sana siya ng lupa at hindi na magpakita pa rito kahit na kailan. Dahil yata sa pag-overtime mo kaya ka nagkakaganyan ni Manuel. But anyway, hindi naman ako galit. Sabi pa nito. Marahan namang napatunghay si Christina at sinilip si Quatro gamit ang isang mata. Hindi ka galit, sir? Hindi. Bakit naman ako magagalit kung naging totoo ka lang? Napalunok si Christina. Pero alam mong lalaki ako at wala akong isisiwalat sa naging pag-amin mo sa akin ni Manuel. Ang gusto ko lang malaman ng totoo. Anong totoo, sir? Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang yumuko ito at salubungin ang kanyang mga mata. Hindi naman siya halos makahinga habang nakatitig dito. Matagal siyang pinagmasdan ni Quatro. Pagkatapos, umiling ito at lumayo sa kanya. Saka na lang. Saka na rin lang ako maniningil. Anito. Maniningil saan, sir? Yes, you kissed me, remember? Muling namula si Christina. Akala ko po kasi panaginip lang yun, sir. No worries. Kaya tumayo ka na dyan at ihahatid na kita. Po? Oo, sige na. Gabi na rin naman. Ang akala ko nga, umuwi ka na eh. Kasi sir, hindi ko pa po umuwi kaya hindi rin ako umuwi pa. Yeah, that's my fault. But next time, inform me about the time. Minsan kasi nakakaligtaan ko ng oras. Hindi naman po halatang workaholic ka kahit napakayaman mo na. Natawa si Quatro sabay iling. Hindi ako mayaman. Parents ko ang mayaman. Ay sus, pahambol pa kayo sir. Totoo namang napakayaman mo na po. Sana nga ako rin balang araw, yumaman. Ani Christina sabay tayo. Medyo bumalik na ulit ang confidence niya sa katawan kaya nagbibiro na ulit siya. Basta wag lamang niyang maaalala ang ginawa kanina. Totoo lang ang sinasabi ko. At natitiyak ko namang yayaman ka rin. Basta magsumikap ka lang, Emmanuel. Sabi nito at sinabayan na siya ng paglalakad patungong elevator. Ito pa ang pamindot niyon at pinauna pa siyang pasakayin na lihim niyang ginangiti. Nako, magdilang anghel ka sana, sir. Para naman mayahan ko na sa hirap ang pamilya ko. Anyang pigil na pigil ang kilig na nadarama. Bakit? Ikaw lang ba may trabaho sa inyo? Hindi naman, sir. Yung kakambal ko may trabaho rin. Ani Christina bago pa mapigilan ng sarili. At nang maunawaan ng sinabi, pasimple niyang kinurot ang sarili. Ang tabil mo talaga, no? Gusto mo ba talagang ipahamak ang iyong sarili, Christina? Sermon niya sa isip. Oh, may kakambal ka rin pala. By the way, sumabay ka na sa akin pa uwi. Tabiging napangiti si Christina. Talaga, sir? Oo naman, gabi na rin kasi. Sige, sir, hindi ko tatanggihan yan. Good. Maya-maya pa ilula na sila ng kotse ni Quatro. Yung tanong ko pala kanina, may kakambal ka rin pala? Yes, sir. Marami siyang racket. Raketera kasi yun, sir. Alam mo bang may mga kakambal din ako? Alam ko po, sir. 4 nga kayo eh. Hindi ba ikaw ang bunso sa inyo? Technically, sa aming 4, oo. Pero may sumunod pa sa akin at sila talaga ang kambal. Parehong babae. Ang galing sir. Balanse lang. May mga lalaki at meron ding babae. Saka kahit mag-anak ng 2 dosena mga magulang nyo, okay lang kasi mayaman naman po kayo. Kayang-kaya kayong buhayin. Yung mga magulang ko, mukhang hindi yan naiisip. Mukhang puro sarap lang ang nasa isip nila hanggang sa makaraos. Sabi ni Christina sabay tampal sa bibig. Naku sir, erase mo na lang yung huling sinabi ko. Minsan talaga lumalabas ang asal kali ko. Natawa naman ito. It's okay, Emmanuel. Nag-e-enjoy nga akong kausap ka eh. Wala kang filter.
Nasanay lang talaga ako sa amin, sir. Sa squatters area kasi kami nakatira. Tapos 8 pa kaming magkakapatid kaya bawal ang hiya-hiya. Yun talagang itinuro sa amin ng aming mga magulang at huwag papaapi. Basta raw nasa katwiran, ipaglaban mo. Parang yung palabas sa TV. Tama naman. Hindi tayo dapat nagpapaapi sa kapwa natin. Opo nga. Kaya nga ginugulpi ko ang mga nangaaway sa akin at sa kakambal ko ng mga bata pa kami. Palagi kasi siyang inaasar ng ibang bata. Bakit naman? Kasi lambutin siya, sir. Alam mo na. Ibinali pa ni Christina ang kanyang kamay. Hindi naman siguro siya mag-iisip ng kung ano-ano. Isa pa, tama ng pagsisinungaling ko sa aking kasarian at sa paggamit ng pangalan ni Christian. Maigi nang maging tapat ako sa ibang bagay para bawas konsensya at konsekwensya. Anya sa isip. I see. Ako na naging tagapagtanggol niya kahit sa school, sir. Bilin din yun ng mga magulang namin. Well, I could say that you have a very tight and happy family. Ganun nga po, sir. Pero mas madalas pa rin na magulo. Kasi ang dami ko na ring pamangkin. 3 na kasi may asawa sa amin. Lahat nakakatanda sa akin. Yung 2 sa amin nakatira. Yung panganay namang lalaki may sariling bahay pero kapitbahay lang din namin. Wow, para lang din sa amin. Marami kami magpipinsan at ang iba may mga anak na. Kahit ang mga kapatid ko may mga anak na rin. Pero kahit magulo, masaya pa rin naman. Basta sama-sama ang pamilya. Tama ka, sir. Kaya kahit hate ko ang paggawa ng mga magulang ko ng maraming kapatid ko, hindi naman may kakailang masaya talaga kami kahit madalas. Hindi sapat ang nakahayin sa aming hapag. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan na para bang dekada na silang magkakilala. Pareho na rin nilang nakalimutan ng oras dahil na rin sa kadaldalan ni Christina. Pakiramdam niya buong talambuhay yata niya ang naikwento sa lalaki. Hanggang sa makita niya ang bungad ng eskinita papasok sa kanila. Sir, dyan lang sa tabi. Ani Christina. Iginilid naman ni Quatro ang kotse nito. Hindi ko na kayo aaloking tumuloy sa amin. Malayo-layo pa kasing lakarin. Sige, okay lang. Salamat ulit, sir. Akmang aalisin na ni Christina ang seatbelt nang pigilan siya ng lalaki. Let me. Bigla namang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Hindi pa niya napigilang samyuhin ang pabango nitong hindi yata nawawala kahit maligo ang lalaki. No, good night, Emmanuel. Anito sa swabing-swabing tinig na nagpabalik sa kanyang kamalayan. Alanganin siyang napangiti. Good night, sir. Kita-kits na lang bukas. Sabi ni Christina bago madaling bumaba. Yeah, see you tomorrow. Inihatid pa ni Christina ng tingin ang papalayong kotse ni Quatro bago bumaling sa eskinita papasok sa kanila. Oy, Tinoy, sino nagatid sa'yo, ha? Ani Bobet, ang isa sa mga tambay sa kanila. Kaumpok nito ang ilan pang mga tambay at nagiinuman sa harap ng tindahan. Tinoy ang tawag ng mga ito sa kanya dahil nga medyo boyish siya. Wala ka na doon? Mataray niyang sagot. Ay sus, mukhang lumalambot na ang puso ni Tinoy ah. Mga kasama, mukhang magpapamisa na tayo. Sabi naman ni Asyong. Nako, tigil-tigilan niyo ako ha. Anong magpapamisa? Babae naman talaga ako. Babae raw. At naghalakhakan ng mga ito. Totoo kaya? Kayo lang ang hindi maniwala sa akin. Noon ko pa yan sinasabi sa inyo. Sus, sa inyong 2 ni Christy, siya ang babae at ikaw naman ang lalaki, Tinoy. Buska pa ni Boyet. Ewan ko sa inyo. Masunog sana mga atay nyo kakainom. Tinalikuran na niya ang mga ito. Hindi na niya pinansin pa ang muling pagtawa ng mga ito at pahabol na pangangantsaw sa kanya. Ipapakita ko sa inyo na babae talaga ako. Oras na magkayos ako, tiyak na pipila kayo sa bahay namin at siguradong lahat kayo hindi papasa sa akin, mga lasinggero. Sabi pa niya bago tuloy-tuloy na naglakad patungo sa kanila. Hindi naglaon ay sumapit na ang flight ni Quatro pa Milan, Italy. Kanina pa siya patingin-tingin sa kanyang orasan. Mukhang tama ang hinala niya. Mukhang hindi darating si Emmanuel dahil wala pa ito sa mga sandaling yon at malapit na silang mag-check-in. Nakatitiyak siyang hindi darating ang kanyang assistant dahil na rin sa inililihim nito na hindi nakaligtas sa kanyang matatalas na mga mata. Alam ni Quatro na may dahilan ang nadarama niyang pagdududa noong una niyang makita si Emmanuel. Hindi lang dahil sa itsura nito, maging sa kilos at pananalita, at may palagay na siya kung ano ba talaga ang inililihim nito. Base na rin noong halikan siya nito. It really blew his mind knowing a man kissed him.
But he didn't push him away. Mas tamang sabihin na hinayaan lamang niya ito dahil ang totoo, gustong-gusto talaga niya ang pakiramdam na magkahinang ang kanilang mga labi. At doon niya nakumpirmang ang kinatatakot niya noon ay hindi naman pala dapat katakutan. Pero kailangan pa rin niyang makasiguro kung totoong hinala niyang babae nga si Emmanuel. At malalaman niya yon ngayon sa immigration. Sir, una na ako sa loob. Anang isa pa nilang kasama na si Mr. Flavio, ang senior executive niya sa Lizares Bus Company. Sige, tatawagan ko lang si Emmanuel. Okay sir, antayin ko na lang kayo sa VIP lounge. Tumango siya pagkaway hinugot ang cellphone sa bulsa ng suot niyang pantalon. He dialed Emmanuel's number. Agad naman nito yung sinagot. Sir, heto na ako, lumilipad na. Napakunot ang noo niya sabay iling. Bilisan mo tayo kung nakakaabala tayo sa ibang pasahero. Hindi naman porket amin ang sasakay nating eroplano, pwede na tayo magpahuli. Alam ko naman yan sir, relax lang, lumilipad na nga ako, di ba? Kita mo, nakikita ko na mga linya sa noo mo. Napalingon si Quatro sa may entrance. Naroon na nga si Emmanuel at pababa na ng taxing pag-aari ng Flying Ship Company, isa sa mga kalabang kumpanya ng pinsan niyang si Dahlia. Muli siyang napailing sa kalokohan nito. Oo na, bilisan mo na. Kunwaring angil niya. Para magkaalaman na rin kung ano nga bang inililihim mo sa akin. Dagdag pa niya sa isip. Heto na nga sir, kinuha ko lang ang maleta ko. Narinig ni Quatro ang nagpasalamat pa si Emmanuel sa driver bago mabilis na tinungo ang entrance. Ibinaba naman niya ang tawag habang hinihintay ito. Pero hindi yata nito na malayang na i-off na ni Quatro ang kanyang cellphone dahil panay pa rin ang salita nito. Hello sir, naririnig mo ba ako? Tanong pa nito na ilang hakbang na lamang ang layo sa kanya. Clearly, I could hear you from here. Ay, nai-off mo na pala ang cellphone mo. Ngawa pa ako ng ngawa. Pansin ko nga, bakit ka ba na-late? Kunwari usisa ni Quatro, bago kinuha ang maleta nito at nauna ng maglakad. Teka sir, ako na dyan. Maliit lang naman yan. Kayang-kaya na yan ng muscles ko. Puro kakalokohan. Ako na't baka hindi pa tayo makalusot sa immigration. Parinig niya. Napahinto ito. Hindi makalusot sir? Napahinto rin si Quatro at nilingon ito. Oo, bakit? May problema ba? Bakit bigla ka namutla? Ang totoo kasi sir, kaya ako na-late kasi sumakit ang puson ko. Sumakit ang puson mo? Bakit? Nalamigan ho yata. Pero ayos na ho ako sir. Sigurado ka? Yes sir, sigurado ako. Nag-thumbs up pa ito sa kanya. Matamang pinagmasdan ni Quatro ang kausap. Bahagya pang nanginginig ang mga labi nito at malikot din ang mga mata. Sir, tara na ho. Baka mahuli pa tayo. Untang ni Emmanuel sa kanya. Kung Emmanuel nga ba talaga ang pangalan nito? Alright, let's go. Pinauna ni Quatro si Emmanuel. Mataman pa rin siyang nakamasid sa kilos nito at kita niya kung gaano kahigpit ang hawak nito sa sariling passport habang nag-check-in na sila. Hindi siya nagsasalita. Kaya rin niya isinama si Mr. Flavio ay para may backup plan siya kung sumabit man sa immigration ang passport nito. After all, ayaw niyang maging pasaway na mamamayan ng Pilipinas. Sa dami ng problema sa bansa, hindi na niya gustong dumagdag pa at ayaw rin niyang magkasala pa si Emmanuel. Tama na ang pagsisinungaling nito sa kanya dahil nauunawaan niyang dala lamang yun ang kagustuhan nitong matulungan ang pamilya nito. Sa loob ng isang buwang pagiging empleyado nito, nakita naman niyang dedicated ito sa trabaho at magaling din. Halos kapantay na nito ang kakayahan ni Miss Beth. Pero hindi pa rin palalampasin ni Quatro ang ginawa nito. Meron pa rin yung konsekwensya oras na umamin na ito sa kanya. Sir, mauna na kayo. Anito nang nasa immigration na sila. Why? Seryosong tanong niya. Kasi, sir, kayo ang boss ko. Siyempre, kayo muna bago ako. Talaga ba? O baka naman may tinatago ka. Itinatago, sir? Wala ho. Ano naman hong itatago ko? Huminga ng malalim si Quatro. Alright, just follow me. Nauna na siya sa immigration counter. At dahil kilala siyang tao, lalo't pagmamayari nila ang isang airline company, halos hindi pa nakaisang minuto ay pinalagpas siya. And then, it's Emmanuel's turn. Nakita niya ang pagiging hesitant nito hanggang sa tumapat na ito sa counter.
Passport please. Anang immigration officer. Tabing niya itong umiti bago iniabot ang hinihingi ng I.O. Binuklat ng immigration officer ang passport nito at pinakatitigang mabuti si Emmanuel. Pagkatapos, inilabas nito ang fingerprint scanner. Mataman lang na nakatingin si Cuatro sa bawat kilos ng assistant niya. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mga mata ang butil-butil nitong pawis sa noo. Thumb finger muna, anang officer. Okay po. Halos hindi maiangat ni Emmanuel ang mga kamay nito. At nang lumapat yun sa scanner, bigla yung tumunog. Indikasyong hindi mabasa ang fingerprint nito. Pakiulit na lang, sabi ng I.O. Tumango si Emmanuel. Ipinunas pa nitong maigi ang kamay sa suot na pantalon bago muling inilapat sa scanner. Nang pumula yon, napakiling ang I.O. Nakita ni Cuatro ang tensyonadong si Emmanuel kaya huminga siya ng malalim at lumapit sa mga ito. Is there a problem? Tanong niya sa officer. Sir, hindi ho kasi mabasa ng scanner ang fingerprint ni Mr. Estrada. Sagot nito. Napatingin siya kay Emmanuel, kagatlabi namang nagyuko ito ng ulo. Lihim na napailing si Cuatro. Sa mga sandaling yon, kumpirmado na niya ang katauhan nito. Mr. Lizares, kasama niyo po ba siya? Tanong sa kanya ng officer. Yes, he's my assistant. Ganun ba, sir? Sige po, tatatakan ko na lang ang mga papeles niya. No, sandali lang. Paunahin mo na lang muna sila. Pigil ni Cuatro sa officer. Matagal siya nitong tinitigan bago tumango. Sige sir, sa gilid na lang muna kayo. Salamat. Emmanuel. Untag niya sa assistant. Hindi nagaangat ng ulong lumapit ito sa kanya. Sir, sorry po talaga. Hindi sumagot si Cuatro. Hindi niya makuhang magalit dito dahil bukod sa pagkataong pilit nitong itinatago, nakumpirma niyang ito nga ang may-ari ng sulat sa bote, base na rin sa handwriting nito. Hindi pa lang niya ito kinukumpronta dahil na rin sa mga inililihim nito. Pero kung ito nga ang CEE, ato talagang ibig sabihin niyon. Imposible namang Christian Emmanuel talaga ang pangalan nito dahil base na rin sa fingerprint nito, hindi ito ang nagmamayari ng passport na dala nito. At ang naisip niyang matibay na paliwanag ay sa kakambal nito yon. Kung totoo ngang may kakambal ito, dahil gawain din nila yung 4 na magkakapatid noon. Sir, hindi ko naman po. Natigil ito sa pagsasalita nang tumunog ang kanyang cellphone. Madali niyang tiningnan kung sino ang tumatawag. Napakunot noo pa siya nang makita ang ama yon, si Vice Lizares. Let's talk about this matter later. Anya bago sinagot ang tawag. Yes, Dad. Bakit po? Tanong niya sa ama sa kabilang linya. Cuatro, iho. Nasa airport ka pa, di ba? Tanong ng kanyang amang kahihimigan ng pag-aalala. Yes, Dad. Actually, nasa immigration pa lang kami ng assistant ko. Ganun ba? Mabutit hindi ka pa nakakaalis. Why, Dad? May problema ba? Yes, Cuatro. Nawalan ng preno ang isa sa mga unit natin bandang Camarines Sur ngayon lang. And we need an immediate action from the higher position. Napabuntong hininga siya. Are there any fatalities? I don't really know. Kaya kung hindi ka pa nakakaalis, sa Bicol ka na dumiretso. Use your private plane. Ipapatawag ko na lang ang isa sa mga piloto natin na nakaabang dyan sa NAIA. Alright, Dad. Ako na pong bahala. Ako na rin nakakausap sa mga otoridad, pati na sa pamilya ng mga sakay. Ano ba nangyari? Nahulog ba? Yes, and right now, nagpatawag na ako ng mga first respondents para mabilis na madala sa ospital ang mga kailangan dalhin. Sige, Dad. Si Mr. Flavio na lang ang patutuloyin ko sa Milan. Susunod na lang siguro ako. Okay, iho. Ingat ka. I will, Dad. Sandaling napatingin sa kawalan si Cuatro. Hindi naman talaga maiiwasan ng aksidente. Pero kapag may ganoong trahedya, automatic na sila mismo may-ari ang nag-aayos ng problema at hindi nila iniaasa sa iba. Yun ang turo sa kanilang magkakapatid ng kanilang mga magulang, lalo na kung gusto raw nilang manatili ang kanilang negosyo. Emmanuel, Sir, alam kong galit ka pero sana bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Yes, but later. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? We're going to Bicol. Let's go. Sa kabilang building tayo, sa General Aviation Area. We're using our private plane. Pakitawagan na rin si Mr. Flavio. Sabihin mo, susunod na lang ako sa kanya. Okay, sir. Bumaling si Cuatro patungong exit. Sumunod naman si Emmanuel sa kanya. Teka, sir.
Ikaw lang bang susunod sa kanya? Hindi na ako kasama? Tanong nito na nagpahinto sa kanya. Hinarap niya ito at pinakatitigan sa mga mata. Yes, dahil ayoko sa lahat ay lumalabag sa batas. Napakurap-kurap si Christina at hindi kaagad nakapagsalita. Dama niya ang panunuot ng mga titig ni Quatro hanggang sa kanyang kaloob-looban. Kaya hindi niya napigilan ang paglunok. Shucks, alam na nga niya ang sekreto ko. Alam na niyang babae ako. Nagpapanik na sigaw niya sa isip. Let's settle everything kapag naayos ka ng problema sa Bicol. Sabi nitong tila nabasa ang iniisip ni Christina. Ano po bang nangyari? Na-aksidente ang isang unit natin at hindi ko pa alam kung ilang pasahero ang nadamay. Kaya doon tayo pupunta para personal kong asikasuhin ang problema. Wag mo akong titigan na para bang lalamunin kita ng buhay. Kahit pa nga gusto na kitang sermonan kanina pa. Tawagan mo na agad si Mr. Flavio para alam niya ang nangyayari. Tatawagan ko naman ang mga empleyado ng eroplano na dapat sana isasakyan natin. Ipapalipat ko ang mga gamit natin sa kabilang eroplano. Mahabang wika nito sabay talikod sa kanya at muling naglakad patungo sa kabilang gusali. Hindi agad nakakilos ang mga paa ni Christina. May palagay talaga siyang alam na ni Quatro ang tungkol sa sikreto niya. Hindi lang nito maisingit dahil sa problemang kinakaharap ng kanilang kumpanya. Hey, hindi ka pa ba kikilos dyan, Emmanuel? Salubong na ang mga kilay nito nang muling tumigil at lingunin siya. Noon lamang niya nakitang aburido ang kanyang boss kaya kumilos na rin ang mga paa niya. Eto na sir, tatawagan ko na si Mr. Flavio. Gamit ang company phone, kung saan nakalagay ang lahat ng contacts nila sa mga importanteng tao, tinawagan niya ang senior executive. Inulit lang ni Christina ang mga sinabi ni Quatro habang nakasunod sa lalaking may kausap din sa telepono. At nang matapos ang usapan nila, lumipad na ang kanyang isip sa kakaharaping problema. Ni hindi niya namalayang nakatigil si Quatro, kaya bumangga siya sa malapader nitong likod. Aray! Napahagod siya sa noong nasaktan. Saan ba lumilipad ang isip mo, ha, Manuel? Tanong nito nang sulyapan siya. Hindi pa rin nawawala ang pangungunot noon nito. Sorry sir. Iniisip ko lang yung sinabi niyo. Honest na sagot ni Christina kahit parang huhulagpos na ang puso niya sa dibdib. Alin dun? Yung sesermonan mo ko. Talagang sesermonan kita dahil marami kang kailangang ipaliwanag sa akin. Napayuko si Christina at mabilis na pinagsalikop ang mga kamay. Alam niyang nasukol na siya kaya wala ng dahilan para maglihim pa. Sorry na sir. Sana maunawaan mong saka na nga, hindi ba? Bakit ba ang kulit mo? Putol nito. Nakagat niyang labi. Sorry po ulit. Hindi ito sumagot. Hinila lang siya nito patungo sa kabilang building. At hindi alam ni Christina kung bakit parang hindi naman galit sa kanya si Quatro. Although aburido ang mukha nito, pero iba naman ang sinasabi ng mga kilos nito. Mas tamang ipakahulugan na nag-aalala ito. Napabuntong hininga siya. Bigla siyang nakonsensya sa mga ginawa niya rito. Dapat lang, dahil niloko mo siya, Christina. At pasalamat ka, hindi ka pa niya ngayon kinumpronta. May oras ka pa para maghanda. At mabuti na rin lang na hindi kayo natuloy sa Milan dahil tiyak na kung lumusot ka man sa immigration sa Pilipinas, tiyak na hindi sa Europe. Kaya pasalamat ka talaga na mabait si Quatro at ayaw kang tuluyang magkasala. Iniligtas ka pa niya sa kapahamakan. Sermon ni Christina sa sarili. Pagkaway napatingin siya sa magkahugpong nilang mga kamay. Ramdam niya ang init ng palad nito. At doon, lalo siyang kinabahan. Hindi lang dahil sa sekreto niyang alam na nga nito, kundi dahil sa damdaming pilit niyang itinatago. Naging abala sina Christina sa sumunod na 3 araw. Hindi naging madali para sa kanila ang pagsasaayos ng nangyaring aksidente. Kahit walang casualties, may mga naging malubhan naman ang lagay dahil nahulog ang bus sa bangin. Si Quatro mismo ang umayos ng lahat, pati na ang compensation ng lahat ng pasahero, kasama ang driver ng bus. Siniguro nitong kung may kailangang panagutan sa batas ang kumpanya, susunod lang daw sila. Pagkatapos niyon, nagtungo na sa Milan si Quatro para dumalo sa conference. Hindi na siya nito isinama, at ang huling sinabi ng lalaki kay Christina ay mag-uusap daw sila ng maayos pagbalik nito. Kaya naman, habang papalapit ang araw ng pag-uwi ng binata, palakas rin ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hoy Christina, nakikinig ka ba? Nagulat pa siya nang hampasin ng kanyang kakambal. Day off niya ngayon. Aray naman Christian, bakit ba?
Namaywang ito. Aba, kanina pa ako salita ng salita dito, hindi ka naman pala nakikinig. Saan ba tumatakbo ang isip mo, ha? Nakasimangot na bumangon mula sa pagkakahiga sa double deck si Christina. Apat silang magkakasama sa iisang silid na yon na may dalawang double deck na si Christian pa ang bumili. Ano ba kasing sinasabi mo? Ganitong meron akong period kaya wag mo rin akong simulan. Pakamot sa ulong tanong niya. Abat, tinatanong lang naman kita kung bakit tanghali na hindi ka pa kumikilos. Wala ka bang pasok? Di ba nga sinabi ko na sa'yong nasa Milan ng boss ko? Day off ko nga, di ba? Oo nga pala, no? Bakit hindi ka niya isinama? Baliw ka ba? Anong sinasabi mo? Singhal ni Christian. Napairap si Christina. Nakatulog ka na ba o matutulog ka pa lang? Sa halip na sagutin ito ay tanong niya. Huwag mong ibahin ang usapan dahil puyat pa nga ako. Kaya umayos ka bago kita masabunutan diyang babae ka. Kaya naman pala lutang ka. Naikwento na uulitin na naman natin. Ano nga? Sasagutin mo lang naman ang tanong ko. Kung ano-ano pang sinasabi mo. Di ba nga fake ang passport ko? Hindi akin yun. Sa'yo. Natampal nito ang noo. Oo nga pala. Ano bang nangyari nung isang araw? Napaupo na rin si Christian sa tabi niya. Tahimik ang buong bahay nila dahil nasa eskwela ang mga nakababata nilang kapatid at pamangkin. Ang mga magulang naman nila, mga nakatatandang kapatid at asawa ng mga ito ay may trabaho. Solo nila ni Christian ang buong bahay sa loob ng 6 na oras. Huminga ng malalim si Christina. Ayun na nga, hindi basahin ng scanner ang fingerprint ko sa immigration. Loka-loka ka pala. Hindi naman tayo pareho ng fingerprint, ano? Bulalas nito. Alam ko yun. Bakit sinubukan mo pang sumama sa Milan? Sana nagdahilan ka na lang sa boss mo. Hindi mo rin naman magagamit ang sarili mong passport kasi mabubuking ka. Booking na ka mo. What? Napatakip sa kanyang tenga si Christina sabay amban ng suntok sa kakambal. Ang bibig mo naman, ikaw lang yata ang kilala kong puyat pero kung makasigaw parang may sunog. Aba, kagulit-gulat naman talagang sinabi mo, Christina. Ano sabi ng boss mo? Nagalit ba siya? Ang sabi niya, mag-uusap daw kami pagbalik niya. Diyan na nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Ikakapahamak mo yung pagsisinungaling mo. Bakit ba hindi mo ko pinakinggan? Oo na nga, okay. Mali na nga ako. Pero nakita mo naman, hindi na mabigat para sa yung gastusin natin sa bahay. Kahit pa. Kung makulong ka, di ba mas malaking problema yun? Lumabi si Christina. Hindi naman ako makukulong. Kung hindi ako lumusot sa Europe, babalik lang din naman ako dito. Na magiging doble ang gastos ng boss mo. Hay nako Christina, nangatulirang ka pa talaga? Mali na nga ang ginawa mo. Pwede kanyang kasuhan ng falsification of documents, fraud, use of fictitious name at data privacy act issues. Ang dami naman kambal, baka di na ako makalaya niyan. Aba malamang, gaga ka eh. Kulang pang sweldo mo sa pangpiyansa sa'yo, kamo. Oo na, gaga na kung gaga. Alam ko na nga mali kaya huwag mo nang ipagduldulan pa sa mukha ko, okay? Napairap si Christian sabay halokip-kip. Anong gagawin mo ngayon? Heto, maghihintay. Ano pa ba? Kailan ba dating ng boss mo? Bukas yata o sa linggo. Pero hindi pa rin ako sure kasi mag-e-extend dapat kami. Kaso nga, hindi naman ako nakasama. Matagal siyang pinagmasdan ni Christian. Ano, bakit ganyan ka kung makatitig bakla? Inis niyang tanong. Umaming ka nga, Christina Emanuel. Gusto mo si Quattro, ano? Aha, hindi ah. Anong hindi? Kitang-kita dyan sa namumula mong mukha ang totoo. Hindi nga kasi. Ay sus, kahit mag-deny ka pa dyan ang mag-deny, hindi mo ako mauuto. Magkadugtong kaya ang pusod natin. Malamang iisang ina natin eh. Nakatikim si Christina ng batok mula kay Christian. Aray, ano ba? Gumanti siya pero nakailag ito. Ano bang masama kung gusto mo siya? Binata naman yung tao at talaga namang gwapo. Panunokso pa ni Christian sa kanya. Ewan ko sa'yo, Christian Emanuel. Matulog ka na nga, akla. Natawa ito ng malakas. Si Christina naman ay hindi na maipinta ang muka kaya tumigil na rin si Christian. Oo na, titigil na ako. Pero dahil free ka pala, sama ka na lang sa racket ko sa Sunday. Aya nito.
Ano namang racket yan? Di ba fiesta sa kabilang barangay sa Sunday? May contest doon. Beauty contest? Parang ganun na din. Pero narampa ka lang. Nako, wag na lang no. Alam mo namang hindi ako sanay sumali sa ganyan. Mabilis na tanggi ni Christina. Hindi nga beauty contest. Bale, irarampa mo lang ang ginawa kong gown na gawa sa basura. Eco-fashion contest ang tawag nila. At ano namang ginawa mong gown? Sa kanasan, bakit parang wala naman ako nakikita dito? Wala talaga dahil nasa shop yun na kaibigan ko. Doon namin ginagawa. Ako mismo ang nag-design no, kaya gusto kong ikaw ang unang magsuot. Ano, deal? Napabuntang hininga si Christina. Basta wag na wag mo akong pagsusuotin ng mataas na high heels, go ako. Yes, hindi talaga kita pagsusuotin kasi baka matumba ka. Tamang 2 inches lang. At ngumisi pa ang kanyang kapatid. Pagsapit nga ng linggo ay naroon sila sa plaza ng kabilang barangay. At dahil yun ang kauna-unahang beses nararampa si Christina, kasama nila ni Christian ang kanilang buong pamilya. Taga-cheer na rin daw niya. Kaya naman halos mabingi ang tenga niya sa makukulit niyang mga pamangkin at kapatid. Magkano ba raw ang premyo? Tanong ng ate Lizette nila. Ito ang kapatid na sinundan nila ni Christian. 15K ang alam ko. Sagot ng kanyang kakambal. Aba anak, malaki din nga pala. Sabi ng kanilang amang si Mang Dindo. Oo nga, marami na rin yung mabibili. Wika naman ni Kuya Elmer nila, ang pangalawa sa kanilang magkakapatid. Nagkatinginan sila ni Christian. Niniwian ito ni Christina dahil gusto niyang magkaroon muna ng sandaling katahimikan. Kahit pa nga nagkaroon na sila ng practice kahapon kung paano siya maglalakad sa entablado, kabado pa rin si Christina. Ang bigat kasi ng buong gown na ginawa ni Christian at hindi niya akalaing makakagawa ito ng ganoon kagandang gown na gawa sa basura. Nang tanongin niya ang kakambal kung anong inspiration ng design nito, pinaghalo raw yung modern Filipiniana at ibon-inspired design dahil may mga tila feathers yun sa palda ng gown. Family, din muna kami sa backstage para maayusan ko rin ang reyna natin sa kabing to. Pabading at maarteng paalam ni Christian sa kanilang pamilya. Sige, dito lang kami mga anak. Sagot ng kanilang ina. Magkahawak kamay naman silang nagtungo sa backstage at sinimulan na siyang ayusan ni Christian. Samantala, dahil sa puyat at pagod sa biyahe, linggo na nakapunta si Cuatro kina Emmanuel. Alam niyang hinihintay siya nito kaya hindi na niya ipinagpabukas ang pag-uusap nila, kahit pa nga medyo ginabi na siya. Uy Pogi, saan ang punta mo? Tanong ng isang binabae na nakatambay sa tindahan sa bungad ng eskinita patungo sa bahay ni na Emmanuel. Hindi ba sa loob ang bahay ni na Emmanuel? Alanganing tanong ni Cuatro dahil hindi niya alam kung yun nga ba ang pangalan ng kanyang assistant. Napakunot ang noon nito. Emmanuel? Sinong Emmanuel? Bumaling pa ito sa may-ari ng tindahan at nagtanong. Nailita, may kilala ka bang Emmanuel dito sa atin? Tinatanong ni baby boy. Ay sus na bata ka, hindi mo ba alam na may Emmanuel sa pangalan ni na Christian at Christina? Anang ginang. Napatango-tango si Cuatro. Opo, si Christian nga pong hinahanap ko. Pero sino po si Christina? Si Christina ay kakambal ni Christian. Iisa nga ang mukha ng dalawang yun kaya nalilito rin ako minsan kung sino sa kanilang kaharap ko. Ang palatandaan ko na lang talaga ay ang mga daliri ni Christian dahil pumipilantik yun. Paliwanag ng ale na nagbigay linaw sa mga katanungan sa isip ni Cuatro. Ngayon, alam na niya ang pangalan ng kanyang assistant. It's Christina Emmanuel Estrada, the real CEA maybe. Teka, si Christian baka mong hinahanap mo, baby boy? Bakit parang hindi naman nasabi ng kaibigan ko na may kakilala pala siyang super hot? But anyway, highway, ako na lang magpapakilala sa sarili ko. Ako nga pala si Rita. Pakilala ng binabae. Cuatro po. Baka nakalimutan lang ni Christian na banggitin sa'yo. Pagsisinungaling niya dahil hindi pa naman sila nagpapangita ng totoong Christian. Siguro nga, apaka-busy kasi nun eh. Ganun ba? Sige, tutuloy na po ako sa kanila. Salamat sa inyo. Hep, walang tao sa kanila ngayon, baby boy. Tigil ni Rita sa kanya. Ha? Umalis ba? Oo, nasa kabilang barangay ang pamilya Estrada ngayon. May contest kasi doon at kasali si na Christian. Gusto mo bang samahan kita? Mabilis na alok ni Rita.
Pinagmasdan ito ni 4. Ngumiti naman ito ng matamis sa kanya. Don't worry, Pogi. Harmless naman ako. Anito. Walang nagawa si 4 kundi ang magpasama sa lugar na tinutukoy nito. At pagdating nila roon, kagulo na ang mga tao. Habang nasa biyahe, marami ding naikwento sa kanya si Rita tungkol kay Christian at Christina. Bilis! Nandito ang pamilya niya, baby boy! Ani Rita habang hila-hila siya patungo sa unahan ng event. Pagdating doon, agad nitong naspatan ang mga hinahanap. Aling Mercy, Mang Dindo, may naghahanap na gwapong mamahalin kay Christy. Ha? Sino raw? Anang may edad na babae. Heto si Mr. 4 Lizares daw siya. Ang pogi no, bet na bet ante. Pakilala nito sa kanya. Magandang gabi po, ako po si 4. Bati niya sa mga ito. Para namang iisang taong lumingon sa kanya ang buong pamilya ni Emmanuel. Sabay hagod ng tingin sa kanyang kabuuan. Alanganing napangiti si 4 sabay lahad ng kamay sa mga ito. Nice meeting you all po. Magalang niyang wika. Ano ka ng anak namin? Tanong ni Mang Dindo na hindi tinanggap ang kamay niya kaya binawi na lang niya yon. Boss po niya ako. Sagot ni 4. Boss ka? May pinapasukan bang ibang anak natin bukod sa parlor, Mercy? Tanong ni Mang Dindo sa asawa nito. Baka sa ibang racket ni Ate Christy. Sabi naman ng isang batang babae. Palagay ni 4, ito ang bunso ng mga ito. Oo nga. Baka sa racket ni Christian. Ano bang kailangan mo sa kanya? Tanong naman sa kanya ng ginang. May sasabihin po kasi ako sa kanya. Ganoon ba? Mamaya na lang siguro kapag natapos na ang contest. Makinood ka na lang muna kasama namin. Sabi pa ng ginang na sinang-ayon na naman ng buong pamilya nito. Tumango naman si 4 at ilang saglit pa kasama na siyang naghihintay sa kung ano ba talaga ang pinapanood ng mga ito. Ang sabi lang kasi ng binabaeng kasama niya kanina, Eco Fashion Contest daw iyon at malaki ang premyo, kaya raw sumali si Christian at ang kakambal nitong si Christina. Si Ate Tina na! Excited na wika ng kapatid ni Emmanuel. Nagpalakpakan pa ang mga ito hanggang sa lumabas na ang sinasabi ng mga itong Christina. At nang makita ito ni 4, kumpirmadong ito nga ang assistant niya. Para siyang namalikmata habang pinagmamasdan ang mabagal at pinong-pinong pag-imbay ng katawan ng babae. Na umani ng malakas na palakpakan sa mga manonood. Para kasing hangin na sumasabay sa imbay ng katawan nito ang suot na napakagandang gown na gawa sa makukulay na plastic. Bahagya itong lumingon sa kanila. Mukhang hindi siya napansin ng babae dahil medyo madilim sa kinatatayuan ni 4. Isa pa, nakakonsentrate din ito sa pagrampa. Aba nga, si Christina na ba yan? Narinig niyang sabi ni Mang Dindo. Talaga? Si Tinoy na yan? Sabi naman ng isang lalaki sa likuran nila. Nox, ay may ganda nga palang ibubugay itong si Tinoy ano? Wika naman ng isa pang lalaki. Kaya tumigil-tigil na kayo Bobet sa katatawag sa kanya ng Tinoy dahil babae naman talaga si Christina. Ani Mang Dindo sa mga ito. Mukhang kapitbahay lang din ng mga ito ang mga nasa likuran nila. Napalunok si 4. Maya-maya, naramdaman niyang may kumalabit sa kanya. Pagyuko niya, isa yon sa mga pamangkin ni Emmanuel. O mas tamang sabihin ni Christina. Tito Pogi, magandang nangnang ko, di ba po? Wala sa loob na napangiti si 4. Yes, she's very beautiful. Bumaling siya kay Aling Mercy. Sino ang gumawa ng gown ni Christina? Tanong niya dahil may ideya na agad na pumasok sa kanyang isip. Hindi rin niya napigilang kunan ng larawan si Christina. Niwala nang ang patid sa pag-flash ang kanyang kamera at para makuha niya ang lahat ng magagandang anggulo, ibinidyo niya rin ang pagrampa nito na halata namang hindi sanay ang babae. Si Christian, yung kakambal niya, sagot ni Aling Mercy. Oh, I see. Ngayon, maliwanag na talaga kay 4 na nakipagpalit si Christina ng katauhan sa kakambal nito. Rita. Tawag ni 4 sa binabaeng kasama kanina. Yes, ano yung baby boy? Bumulong siya rito. Pwede mo bang sabihin sa MC na may anonymous na magbibigay ng karagdagang premyo sa mananalo? Nanlaki ang mga mata nito. Ha? Huwag mo sabihin ikaw yon, baby boy. Ako nga, palagay ko kasi mananalo si na Christian.
Mananalo talaga sila dahil magaling ang kaibigan ko at ang ganda-ganda ng disenyo niya. Dalang-dala rin ni Christina ang gown kaya perfect talaga ang kambal na magtambal. Natawa si Quatro. So, pakisabi na lang na magdadagdag ako ng 50,000. Sabihin mo, check yun kasi wala akong cash. May check naman akong dala sa sasakyan. 50,000? Nanlaki ang mga matang wika nito. Oo, gusto ko pa sana taasan pero baka sabihin naman nilang scammer ako. Naku, Quatro, hulog ka na langit sa kaibigan ko. Matutuwa ang baklang yon. Sige, ako nang bahala. Alright, salamat. Balik lang ako sa kotse ko. Sige. Nagpaalam muna si Quatro sa pamilya ni na Christina. Pagkaway madali niyang tinungo ang sariling sasakyan at kinuha roon ang kanyang tseke. Sinulatan niya yon ng amount na sinabi niya kay Rita at pinirmahan. Pagkatapos, bumalik na siyang muli sa umpukan ng pamilya ni Christina. Ibinigay niya ang tseke kay Rita at ang sabi nito, hindi raw matigil sa pagpapasalamat ang MC at kapitan. Ilang saglit pa, inianunsyo na ang resulta. Hindi rin kinalimutan ng MC na pasalamatan ng anonymous sponsor bago banggitin ang tinanghal na panalo. At nang marinig nilang si Christina yon, lahat yata sila ay napatalon sa tuwa. Sa wakas din ay nakita na ni Quatro ang totoong Christian dahil tinawag ito ng MC. Doon niya na-realize na magkamukha nga ang dalawa. Although medyo maskulado si Christian dahil lalaki pa rin ito at gwapong bading. Just like Christina, maganda kahit na nagpapanggap na lalaki. Oh, ano pang hinihintay natin? Tara na sa mga kapatid niyo. Ani Mang Dindo. Masayang nagtungo ang mga ito sa backstage. Hindi naman sumunod si Quatro dahil ayaw niyang maputol ang kasiyahan ni Christina. Mamaya na lang siguro niya kakausapin ng dalaga pagkatapos nitong magbihis. Inabala muna niya ang sarili sa pagsisend ng mga larawan ni Christina sa kapatid niyang si Vanessa, ang may-ari ng Vanessa's Closet na isang clothing apparel at may iba't ibang branch sa mga malls sa buong Pilipinas. Pag-aari din ito ang Vanessa Couture na isang wedding boutique. Tiyak kasi na magugustuhan nito ang gawa ni Christian and hopefully kunin nito ang lalaki bilang designer. Malaki kasi ang potensyal ni Christian. Tito Pogi, tawag ka po ni Lolo. Anang isa sa mga pamangkin ni Christina. Huminga si Quatro ng malalim bago itong initian. Sige, susunod na ako. Tumakbo naman ang bata pabalik sa kinaroroonan ng pamilya nito. Pagtingin niya roon ay nakita niya si Christian na nakatitig din sa kanya. At sa halip na hintayin siyang lumapit sa mga ito na mismo ang nagtungo sa kinaroroonan niya habang kumikending. Mr. Lizares, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam mo na ba ang totoo? Diretsang tanong nito. Wala nang gasinong tao sa paligid dahil nagsiuwian na ang mga miron pagkatapos ng programa. Tinitigan niya sa mga mata ang kaharap. Kung ikaw ang totoong Christian ni Manuel, then yes, alam ko na nagpapanggap lang si Christina. Ipapakulong mo ba siya dahil sa pagsisinungaling niya? No, I won't do that. Tila naman nakahinga ito ng maluwag. Salamat kung ganon, Mr. Lizares. Kung nakikita mo naman, marami talagang umaasa sa amin, kaya nagawa ng kakambal ko ang magsinungaling sa'yo. Alam ko ring hindi yun dahilan para lokohin ka niya pero walang masamang intensyon sa'yo si Christina. Gusto lang talaga niya makapagtrabaho. Nagkataon naman na lalaki lang ang hiring sa inyo noon. I understand that, Christian. Naunawaan ko naman talaga ang sitwasyon niyo. Ganoon din si Christina. Hindi talaga kami pinalad na magkaroon ng magandang buhay kaya pareho kaming nagsusumika para sa pamilya namin. Alam ko, nasabi na rin yan sa akin ni Christina. Malamang nga, sa daldal ng kambal ko, baka nga buong talambuhay namin ay kwento na niya. Natawa si Quatro. Bakit mo alam? Kasi nga po, kambal kami. Oo nga pala. At salamat pala dito. Alam kong sa'yo galing to. Ipinakita nito ang sobrang naglalaman ng checkeng ibinigay niya. You deserve it, Christian. You both deserve it. Salamat ulit. Sana lahat ng tao kagaya mo, Mr. Lizares. At sana lahat ng anak at kapatid ay kagaya mo, Christian. Naku, Christy na lang, sir. Nakakalaki kasi ng muscles ang pangalan ko. Muling natawa si Quatro. Ngayon, alam na niya kung saan nakuha ni Christina ang humor nito. Mukhang nananalaytay yun sa pamilya ng dalaga. Sige na, mauna na kami ng pamilya ko. Ikaw na lang ang bahala kay Christina dahil siya naman talaga ang ipinunta mo rito.
Nagbibihis lang siya. Paalam nito. Sige, hintayin ko na lang siya at ihahatid din sa inyo mamaya. Magkakasama ngang umalis ang buong pamilya ni Christina, kasama si Rita. Si 4 naman ay matiyagang naghintay sa babae. Hanggang sa makita niyang lumabas na ito mula sa backstage. Nakatungo ito kaya hindi agad siya nito napansing pasalubong dito. Emmanuel. Tawag niya rito sa buong tinig. Ay bakla! Napatalon ito sabay sapo sa dibdib. Pagkatapos, marahas niyang tiningnan. Gusto mo ba ako? Nanlaki ang mga mata nito. Sir? Yes, Emmanuel. Or should I call you Christina? Napayo ko ito pagkatapos. Mabilis na pinagtag-op ang mga palad at pinagkiskis. Sir, sorry po. Hindi ko naman intensyong lokohin ka. Kailangan ko lang talaga ng trabaho para matulungan ng kakambal ko. Sorry po talaga. Hinawakan ni 4 ang mga palad nito, kaya natigil ito sa ginagawa. Hindi rin siya nagsalita at hinayaang mamayani sa pagitan nila ang sandaling katahimikan. Marahang tumunghay si Christina. Kita niya ang pangingilid ng mga luha nito at ang takot na nakabadha sa mukha nito. Sinapo ni 4 ang nanlalamig nitong pisngi, pagkaway masuyo yung hinaplos. Hindi ako galit, Christina. Kung yun ang iniisip mo. Inis, oo. But mad? No. Hindi ka galit, sir? Hindi. Pero kung gusto mo akong galitin, marami namang paraan dyan. Nalukot ang mukha nito. Hindi nga. Hindi ka galit? Hindi nga. Bakit? Niloko kita. Because my heart says so. Aha? Ang puso mo? Yes, Christina. Dahil mula nang halikan mo ako, mas lalo kang hindi mabura sa isip ko. Anong ibig mong sabihin? Lumunok si 4. I know this is so sudden, pero umpisa pa lang na makita kita, binagabag mo na ang buong sistema ko. There's something in you that I couldn't explain, that I couldn't point out. Bukod dun, para bang ang bilis-bilis lang para sa'yo na patawanin ako. I know, masayahin naman talaga akong tao, pero iba pa rin ang dating ng humor mo sa akin. May kakaibang hatak na hindi ko maipaliwanag, lalo't nakasiksik sa isip ko na isa kang lalaki. Akala ko tuloy nung una, nagbago ng preference ko. Natawa naman ito, pero madali ring nagseryoso. Sorry, hindi ko talaga ginustong magsinungaling. Yun lang kasi ang pagkakataong nakita ko na magdadala sa akin ng magandang oportunidad, kaya naisipan kong magpanggap na lalaki. Well, matigas naman talaga ang mga kilos mo. Pero sa tuwing pumipiyo ka, sa tuwing ikukumpas mo ang iyong mga daliri, sa tuwing aayusin mo ang buhok mo, naiisip kong may kakaiba talaga sa'yo. And then, that dream of yours happened. And I finally realized, hindi naman pala talaga ako dapat matakot. Dahil sa totoo lang, natakot talaga ako sa kahihinatnan ng lahat. But when I felt your lips, it changed everything. Kinigat nito ang pang-ibabang labi, dahilan para saglit na mawala sa katinoan si 4. Damn, Christina. Please don't do that. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at kung ano pang magawa ko sa'yo. Hirap na hirap niyang wika. Aha? Anong ibig mong sabihin, sir? Ang ibig kong sabihin, huwag mo na ulit kakagatin ang labi mo dahil baka ora mismo mahalikan kita. Ano? Mabilis itong lumayo sa kanya. Teka, nagko-confess ka pa lang. Bakit may paghalik na kaagad? Because you're tempting me. At ano naman ang ginagawa ko? Marahas na napahagod si 4 sa kanyang buhok, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Let's just go. Ihahatid na kita. Lumalalim na rin ang gabi. Baka mamaya hindi pa ako makapanligaw kapag nabadshot ako kay Mang Dingdo. Ha? Anong sinabi mo? Ligaw? Yes, Christina. Dahil baka mamaya maagaw ka pa ng iba sa akin. Siguro naman hindi ka ila sa'yo na ang ginawa mong pagrampa kanina ay aanin ng napakaraming tagahanga. Kainis nga yung mga lalaki kanina. Tinatawag kang Tinoy. Natawa ito. Palayaw ko kasi yun. Tawag ng mga tambay sa akin kasi astang lalaki ako. Kahit pa, sa ganda mong yan, hindi dapat Tinoy na tunog abnoy yan tinatawag sa'yo. Ang dapat, Diyosa. Ay sus, Mr. Lizares, makadiga ka lang eh. Totoo naman ah. Kaya nga magpapalakas muna ako sa pamilya mo para palagi akong patuloyin sa bahay niyo. Ibig sabihin, nakilala mo na sila? Oo, kanina. Ang sama nga ng tingin sa akin ng tatay mo eh. Bigyan mo naman ako ng tips kung paano siya paamuin. Tuluyan nang napahalakak si Christina.
Si 4 naman ay parang nahipnotismong nakatitig lang dito. Halika na nga bago pa ako matunaw sa malalakit mong mga titig. Lalo kang malilintikan kay Papa kapag nagkataon. Yaya nito. Ibig sabihin, pwede nga ako manligaw? Yes, Mr. Lizares. Hindi naman siguro kaila sa'yo na ako ang unang nanghalik, no? Kasi nga, gwapo ako at crush mo na ako. Tumpak, ganern na ganern. Si 4 naman ang napahalakhak bago iginiya si Christina sa kanyang kotse. Pero hindi agad sila umalis kaya nilingon siya ng dalaga. Bakit, sir? Tanong nito. I just wanted to show you something. Ano naman yun? Here. Dinukot ni 4 ang kanyang wallet at inilabas doon ang sulat na nanggaling sa bote. Iniabot niya yun kay Christina na alanganin namang tinanggap yun. Ano to, sir? Look at it carefully. Sinunod naman ito ang sinabi niya, hanggang sa unti-unting mamilog ang bilugan nitong mga mata. Paano napunta to sa'yo? Meaning, ikaw nga sumulat niyan? Oo. Kung hindi ako nagkakamali, 6 na taon na rin yata mula nung sulatin ko to at ilagay sa isang bote. Outing yun ng pamilya namin sa Subic at medyo umiimaw ako sa crush kong umuwi ng kanilang probinsya at hindi na bumalik. Sa isip ko, kapag ipinadala ko to sa dagat, baka sakaling matatanggap niya. Ginaya ko lang din yung napanood kong movie. Nilagay niya sa bote yung letter para sa minamahal niya. Sagot nito sa nangingislap na mga mata. Nakatitig pa rin ito sa papel na hawak-hawak. Well, may nakatanggap naman. Hindi nga lang ang crush mo, kundi mas nakahihigit pa. At siguro nakatadhana talagang mapunta sa akin yan. At nakatadhana rin magkita tayo sa kumpanya. Kaya salamat na rin sa crush mo, kasi pinag-ugnay niya tayo. Ani 4. Ang galing lang. Hindi ko talaga akalaing ang kaimuhan ko noon ang magdadala sa akin patungo sa'yo. Pero alam mo bang wala naman talaga akong balak na hanapin ang may-ari niyan? Although mula nang makita ko ang sulat mo, hindi ko na ito inalis sa katawan ko. Para kasi akong nahipnotismo. Hindi ko naman alam na kusa kang darating sa buhay ko. Nakatadhana nga siguro tayo para sa isa't isa. Tumaas ang sulok ng labi ng dalaga sabay tingin sa kanya. Naniniwala ka rin pala? Of course. Nasa harapan mo na rin naman ang pruweba. Oo nga, sabi ko nga Mr. Lizares. Pero teka, may trabaho pa ba akong babalikan o si Sante na ako? Meron. And this time, use your real identity. Okay. Nagulat si 4 nang bigla na lang siyang halikan ni Christina sa pisngi. Thank you. Sa lahat-lahat. Pero hindi pwedeng walang consequences ang ginawa mo. At ano naman yun? You will always obey me from now on. Yun lang ba, sir? At ako lang ang palagi mong titingnan. Wala nang iba, Christina. Natawa ito. Deal. Napangiti si 4 at sandaling pinisil ang kamay nito bago nagmaneho. Walang alam si Christina pagdating sa pag-ibig. Ngunit sa paglipas ng mga araw na kasama niya si 4, unti-unti na niyang nauunawaan kung ano nga ba yon. At hindi niya maitatatwa sa sariling mas lalo siyang nahulog sa lalaki dahil sa mga ipinakikita at ipinadarama nito. Gentleman si 4, maalalahanin at may mabuting puso. Pansin din ni Christina sa mga kilos nito kung paano ito pinalaki ng mga magulang nito. May respeto ito sa kapwa, hindi mapang-abuso at may kababaang loob. At araw-araw, ipinapakita nito sa kanya kung gaano siya kaswerte. Bukod sa hatid sundo siya nito, madalas na pagbisita sa kanila at pakikipaglaro sa kanyang mga pamangkin at pagtuturo sa mga ito ng takdang aralin, si 4 din ang lalaking hindi nauubusan ng pakulo para lang mapasaya siya. Nauna na rin siyang ipakilala nito sa mga magulang nitong sina Mrs. Shira Lizares at Mr. Vice Lizares, na talaga namang mga down-to-earth na tao. Wala talaga siyang masabi sa ugali ng mga ito, at hindi niya akalaing isang araw sosorpresahin ito ng mga ka-quadruplets nito sa opisina. Miss, ikaw ba si Christina? Napatunghay siya mula sa sinusulatang planner. Sandali pa siyang naguluhan nang makitang kamukha ni 4 ang 3 lalaking nakatingin sa kanya. Patay ka, Dos. Mukhang ginulat mo siya. Anong lalaking nasa gitna? Anong ginulat? Nagtanong lang naman ako Anong masama ron? Sabi ng katabi nitong nasa gawing kanan. Miss, ikaw nga si Christina, hindi ba? Ako si Tres. Ito naman si Dos at si Kuya Uno. Alam mo na siguro kung sino kami dahil iisa kami ng hulma ng muka. Pakilala ng nasa gitna sabay lahad ng kamay sa harapan niya. Napatayo siya.
Nako mga sir, pasensya na po. Nagulat lang ako dahil kamukhang kamukha niyo si Sir Quatro. Ani Christina bago tinanggap isa-isa ang kamay ng tatlo. It's okay, ganun talaga kapag pare-parehong gwapo. Ani Tres na ikinangiti niya. Ay, alam ko na kung bakit nahulog ang kapatid natin sa kanya. Napakaganda pa lang talaga nitong si Christina, lalo na kapag nakangiti. Sabi naman ni Dos na ikinapula ng kanyang muka. Hindi naman po mga sir, slight lang. Nagkatawanan sina Dos at Tres habang si Uno naman ay nakatingin lang sa kanila. Kuya, wag mo naman takutin si Christina. Mamaya niyan, hindi pa niya sagutin si Quatro. Patay ka. Siko rito ni Tres. I'm not. I'm just simply admiring her. Seryosang wika ni Uno. Kimi siyang napangiti. Salamat po. Nako, wag mo na kaming mapopo at sir. Hindi bagay. Pero teka, alam mo na ba ang sekreto ng kapatid namin? Tanong ni Dos. Hindi pa, ano ba yun? Mamas boy si Quatro. Unahan ka na namin. Kaya natitiyak kong kapag nag-away kayo, kay mami siya tatakbo. Pero wag kang mag-alala. Tiyak din namin siya pa ang masasermonan ni mami. Kasi inaway ka. At sinundan pa ni Tres yun ng pagngisi. Hoy, anong pinagsasasabi niyo kay Christina ha? At anong ginagawa niyo sa opisina ko? 3 itlog. Malakas na wika ni Quatro na nasa bungad na ng pinto ng opisina nito. Sabay-sabay na humarap dito ang tatlo. Wala kami sinasabi sa kanya. Wini-welcome lang namin siya sa pamilya. Nakikita kasi naming patay na patay ka sa kanya eh. Loko, umalis na nga kayo rito bago pa ako magpatawag ng security guard. Inis na tabi ni Quatro sa tatlo. Ay sus, gusto mo lang masolo si Christina eh. Lumingon sa kanya si Tres. Ganyan kanya kamahal kaya sagutin mo na hipag. Sabi nito sabay kinlat. Namula naman siya at hindi nakainig. Hay nako children, layas, bago ko pa kayo isumbong sa mga asawa nyo. Nilapitan ni Quatro ang tatlo at itinulak patungo sa elevator. Nagpatulak naman ang mga ito habang tawa ng tawa. Sister-in-law, huwag ka mag-alala. Hindi pa itong huli nating pagkikita dahil dadalasan ko ang pagbisita sa'yo. Ani Tres. Ako rin, sister-in-law. Segunda ni Dos sabay lingon kay Uno. Bah, kayo lang. Mamaya yan, mapagalitan pa ako ni Lily. At sabay-sabay na nagkatawanan ang tatlo. Nakangiti namang pinapanood lang ni Christina ang mga ito. Hindi niya alam na makukulit din pala ang ka-quadruplets ni Quatro. Akala niya ang lalaki lang. Mga lokong yun. Naisipan pa talagang pumunta rito para manggulo. Bubulong-bulong na sabi ni Quatro habang pabalik na sa kinaroroonan niya. Christina, kung ano man ang sinabi nila, huwag mong paniwalaan ha. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Alam mo ba kung ano ang sinabi nila? Mapanuksong tanong ni Christina. Nagsalubong ang mga kilay nito. Hindi, at parang ayaw ko nang alamin pa. Ganon? Sabi lang naman nila mamas boy ka raw. Nanlaki ang mga mata nito. Ano? Sinabi nila yon? Isusumbong ko sila kay mami para mapalo sila. Natawa ng malakas si Christina. Kumpirmado kasing mamas boy talaga ito. Napakamot si Quatro sa ulo. Hindi talaga ako mamas boy. Slight lang. Favorite lang din talaga ako ni mami kaya close kami. Oo na, mukha namang hindi ka palagi kinakampihan ni Mrs. Lizares eh. Hindi nga. Pinapalo nga niya ako eh. Napailing na lang si Christina bago naupo. Naniniwala naman ako. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo at kailangan na ng accounting ang mga papeles na nasa lamesa mo. Yes, ma'am. Tinungo na nito ang pinto. Subalit tumigil si Quatro at muli siyang nilingon. Para sabihin ko sa'yo, ikaw lang ang nakakapag-utos sa akin ng ganito. Kaya mas tamang sabihin, Christina Saboy ako. Yun lamang at tumalikod na ito. Natawa naman siya at nagpatuloy na rin sa pagtatrabaho. Pagsapit ng hapon, kinatok niya ito. Sir, pwede bang bukas na lang yan? Uwian na. Malambing na wika ni Christina. Napalingon ito sa kanya. Agad na bumadha ang ngiti sa mga labi. Bakit? Aayain mo ba ako mag-date? Yes, yun ay kung gusto mo lang naman. Aba, oo naman. Sandali, kukunin ko lang ang susi ng kotse ko. Pwede bang wag na muna natin gamitin ang kotse mo ngayon? Pwede bang mag-commute na lang tayo? Ha? Sigurado ka? Oo, gusto ko kasing iparana sa'yo ang buhay na meron ako. Yun ay kung gusto mo lang naman. Of course, basta para sa'yo. Mabilis itong tumayo at isinuot ang coat. Pagkatapos, malalaki ang mga hakbang na tinungo nito ang kinatatayuan niya.
Let's go. Masiglang wika nito bago hinawakan ang kanyang kamay. Hindi naman na siya tumanggi pa. Alam na rin naman sa buong opisina na babae talaga siya at nanliligaw ito sa kanya. Pagbaba nila sa ground floor, agad silang nakatawag ng pansin sa mga empleyadong naroon. Pero pareho silang walang pakialam. Tuloy-tuloy lang silang lumabas sa may entrance diretso sa sakayan. Saan mo ba ako dadalhin? Tanong ni Quatro sa kanya. Basta. Pumara si Christina ng bus. Pagtigil niyon ay nakipagsiksikan sila sa mga pasahero. At dahil rush hour, pareho silang nakatayo. At nararamdaman niya kung paano iharang ni Quatro ang kamay nito sa kanyang katawan. Parang nagsisisi na akong pumayag na mag-commute tayo. Bulong nito sa kanya. Natawa si Christina. Suko ka na agad? Paano kita sasagutin kung ganyan na kaunting siksikan lang o maangal na agad? Alam mo bang ganito ang routine ko araw-araw? Ha? Sino may sabing sumusuko na ako at umaangal? Ang sarap-sarap nga mag-commute eh. Parang sardinas lang ang mga tao sa dami. Ay sus, dinay ka pa dyan. Magsabi ka lang kung ayaw mo. Hindi nga, kaya ko okay. Okay, sinabi mo eh. Mahigit 20 minuto na ang nagdaan at akyat baba pa rin ang mga tao sa loob ng bus. At dahil may bumabang nakaupo kanina sa mismong tapat nila, nagkaroon sila ng pagkakataong makaupo. Sa wakas. Narinig ni Christine ang bulong ni Quatro. Napataas ang isang kilay niya. Masakit na agad ang tuhod mo? Tanong niya rito. Hindi ah, ikaw lang ang inaalala ko. Saan ba tayo bababa? Malayo pa ba? Pag-iiba ni Quatro sa usapan. Kapag ganitong traffic, mga 1 oras pa siguro. 1 oras pa? Oo, bakit? Wala naman. Naisip ko lang na ganito pala ang dinaranas mo at ng napakaraming Pilipino tuwing may pasok. Oo, minsan nga pila talaga. At ang kalahating oras ng biyahe, nagiging 2. Ibang experience pag umuulan ha? Hayaan mo. Araw-araw na kitang ihahatid sunto para hindi mo na maranasan to. Talaga? Thanks. Ang swerte ko talaga sa'yo. Kinikilig na wika ni Christina bago humilig sa balikat ni Quatro. Hindi naman na ito nagsalita pa at kinuha na lang ang cellphone. May kung anong kinutingting ito roon kaya pinabayaan na lang niya. Subalit nagulat na lang siya nang ipalsak nito sa kanyang tenga ang isang earphone. Pagtingin niya rito, suot na rin nito ang kapares niyon. Napangiti siya. Hindi niya alam na may tinataglay pala talagang kaswitan ang lalaki. Sandaling ipinikit ni Christina ang mga mata habang nakikinig sa OPM song na pinapatugtog nito. Maya-maya, naramdaman niyang kinuha nito ang kanyang palad at masuyo nito yung minasahe. Napatingin siya rito. Quatro? I love you. Natigil ito sa ginagawa at napatingin sa kanya. What did you say? Ang sabi ko, mahal kita at gusto ko ring ipaalam sa'yo na sinasagot na kita. Hindi nga. Totoo ba yan, Christina? Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Gusto mo bang patagalin ko pang paniligaw mo? Hindi. Hindi sa ganun. Kaya lang Ano? Bigla-bigla ka naman kasi. Hindi ko tuloy na paghandaan. Kakamot-kamot sa ulong wika nito. Ayaw mo? Hindi. Siyempre, gustong-gusto ko. Anito, sabay tayo. Manong, sagot ko ng pamasahe ng lahat ng sasakay ngayon dito. Sinagot na kasi ako nitong nililigawan ko eh. Walang pakundangang anunsyo nito na umani ng hiyawan at malakas na palakpakan sa mga tao. Hoy, kailangan pa talagang i-anunsyo? Saway ni Christina sa lalaki, pero nag-uumapaw naman ang kilig sa puso. Why not? Sabi nga nila, kapag mahal mo ang isang tao, ipagsigawan mo. Hindi ba tama naman ako? Malakas nitong tanong sa mga pasahero. Oo, tama naman siya. Ay girl, ang swerte mo kay Boyfie. Ang hot na, ang galante pa. Isa-isang wika ng mga pasahero bago muling nagpalakpakan. Nako, swerte po talaga ako sa kanya. Kaya nga hindi ko na siya pakakawalan eh. Sakay ni Christina sa biroan, na totoo naman. Tama lang yan, Ineng. Mukhang patay na patay naman sa'yo tong si Sir. Anang isang ginang. Head over heels po talaga ako sa kanya. Sagot naman ni Quatro. Kung ganon, kiss! Kiss! Hiyawan ng mga tao. Nagkatinginan sila ni Quatro. Pagkatapos, pareho nilang tinawid ang pagitan ng mga mukha nila nang may ngiti sa mga labi. Lalo namang lumakas ang hiyawan at palakpakan. May sumipol pa.
Kasalan na ang kasunod. Sabi ng isang manong. Natatawang nag-agwat silang dalawa. I love you, Christina. Pangako, hindi mo pagsisisihan ang araw na to. Madamdaming wika ni Quatro. Mahal na mahal din kita, Mr. CEO. At siya na mismo ang muling umangkin sa mga labi nito. 7 buwan pagkatapos sagutin ni Christina si Quatro ay ikinasal sila. Hindi na nila pinatagal ang lahat dahil sigurado naman sila sa kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Masayang-masaya naman ang kanilang pamilya para sa kanila. At habang binubuo nila ang kanilang pamilya, pinanatili ni Quatro ang posisyon niya sa kumpanya. Mas gusto raw kasi nitong araw-araw siyang nakikita at nakakasama. Bukod doon, alam kasi nitong pangarap niyang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Kaya naman nasorpresa talaga siya, lalo na si Christian, nang kunin ito ni Vanessa bilang designer. Nalaman nilang ipinadala pala nito sa kapatid ang mga pictures niya noong sumali sila sa contest at nagustuhan ni Vanessa. Kaya mas maayos na ngayon ang trabaho ng kakambal niya. Plus, may kasama pang libreng pag-aaral. Bukod doon, binigyan din ni Quatro ng full scholarship ang mga kapatid niyang nag-aaral pa. Nahihiyaman siya pero ang sabi nito, mag-asawa na raw sila kaya lahat ng pangarap niya, pangarap na rin ito. Binigyan din ito ng negosyo ang kanyang mga magulang at mga kapatid na may asawa na. Sa ganoong paraan daw, hindi naaasa ang mga ito sa kanya o kay Christian. Pero iginiit niyang hanggang doon na lamang ang gagawin nito. Nahahayaan nito ang kanyang mga magulang at kapatid na palaguin ang negosyo ng mga ito. At hindi na kailan pa tutulungan. Dahil ayaw rin naman ni Christina ang aasa ang mga ito sa kanila habang buhay. Sinang-ayon na naman siya ng kanyang asawa. Pagkalipas ng 2 taon, kambal na lalaki ang unang ipinagkaloob sa kanila, na labis-labis nilang ipinagpasalamat sa nasa itaas. Alam nilang mag-asawa na sobra-sobrang biyaya na ang kanilang natatanggap mula nang makilala nilang isa't isa. Kaya naman, mas pinagtibay pa nila ang kanilang pagmamahalan at pananalig. Because when destiny brings 2 souls together, it is always meant to last forever. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.